Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2186-95. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa simula, inakala ni Jeremy na ang lakas ni Alvin ay nasa tuktok ng 6th form ng Saint Celestial Stage, katulad ng Hallmaster ng Enforcement Hall. Nang matuklasan niyang ang Hallmaster ng Enforcement Hall ay nakalusot sa 7th form of the Saint Celestial Stage, naisip niya na madaling talunin ng Hallmaster si Alvin. Gayunpaman, base sa sitwasyon, tila siya ay mali. Ang lakas ni Alvin ay hindi kasing simple ng pagiging nasa tuktok ng 6th form ng Saint Celestial Stage. Kung ang kanyang lakas ay nasa tuktok lamang ng 6th form of the Saint Celestial Stage, paano niya posibleng maputol ang braso ni Jeremy sa harap ng Hallmaster ng Enforcement Hall? Bukod dito, kahit ang Hallmaster ng Enforcement Hall ay hindi makapag-react sa oras. Lord Hallmaster! Sumigaw si Jeremy. Mabilis niyang pinigilan ang pagdurugo sa braso bago siya dali-daling lumipad. Hindi man lang siya naglakas loob na hawakan ang braso niyang naputol. Nakahinga lang siya nang maluwag nang tumayo siya sa likod ni Lorian. Para sa kanya, si Lorian lang ang makapagliligtas sa kanya ngayon. Kung hindi siya mailigtas ni Lorian, ang tanging kahihinatnan niya ay kamatayan. Galit na sumigaw si Lorian, Alvin. Ang Saint Origin ay nagsimulang bumangon mula sa kanyang katawan habang ang hangin ay nagsimulang umihip ng marahas, na naging dahilan upang ang mga damit ng mga tao ay yumangay ng malakas. Ang ilang mga tao na may mas mahihinang cultivation base ay napilitang umatras ng hangin. Ito ba ang kapangyarihan ng isang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage? Nang umaras na ang mga tao sa isang ligtas na distansya, tumingin sila kay Lorian. Bukod sa pagkabigla, baka sa mga mata nila ang paggalang. Galit na talaga si Lord Hallmaster ngayon. Marami sa kanila ang nakadama ng pagbabago sa mood ni Lorian. Malamig na tiningnan ni Lorian si Alvin. Hindi niya akalain na si Alvin ay magiging ganoon kalakas para putulin ang paa ng kanyang nasasakupan sa harap niya, ang Hallmaster. Galit na galit siya. Bagamat malakas ang pag-atake ni Alvin, hindi ito gaanong natakot sa kanya. Kung noon pa siguro, nag-iingat na siya. Gayunpaman, nakapasok na siya sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage. Sa iba't ibang diskarte na matagal na niyang pinagkadalubhasaan, naniniwala siyang mas malakas pa siya kaysa kay Yvonne, isa sa mga Guardians of Fire Worship sect. Nagtitiwala siyang kaya niyang talunin ang isang ordinaryong powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Akala niya hindi siya makakapag-react sa oras kanina dahil nahuli siya. Pagkatapos ng lahat, hindi niya akalain na si Alvin ay maglalakas loob na salakayin si Jeremy sa kanyang harapan. Nang makabawi siya sa kanyang pagkabigla, huli na ang lahat para iligtas niya si Jeremy. Swoosh! Ginawa ni Lorian ang kanyang hakbang. Boom! Sa sandaling umatake si Lorian, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga pagsabog sa hangin at nagsimulang yumanig ang lupa. Ang ilan sa mga taong may mas mahinang cultivation base ay dumudugo mula sa kanilang mga tainga. Halatang nasugatan ang eardrums nila. Sa tulong ng kanyang paggalaw na divine ability, lumipad palabas si Lorian. Kasabay nito, inihagis niya ang kanyang assist type na divine ability para itaas ang kanyang Saint Origin. Matapos iangat ang kanyang Saint Origin, malapit na ito sa antas ng isang powerhouse sa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage. Bukod doon, may hawak siyang sibat na may haba na 7 talampakan. Whiz! 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 Pinaikot ni Lorian ang mahabang sibat sa kanyang kamay nang napakabilis na ang isang huni na tunog ay maririnig sa hangin. Agad na naglabas ng mapanirang aura ang sibat. Libong inscription na San Armas. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Alam niyang ang 7 talampakang sibat sa kamay ni Lorian ay 1,000 inscription saint weapon. Alvin, hindi ko alam kung paano ka naging kasing lakas ng isang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage sa loob lamang ng ilang taon, ngunit kung sa tingin mo ay maaari kang kumilos ng walang kabuluhan sa aking enforcement hall sa ganitong kaunting lakas, nagkakamali ka. Malamig na sabi ni Lorian. Nanginig ang mga tao nang marinig nila ang boses ni Lorian. Ang mga taong may mas mababang cultivation base ay naramdaman na parang taglamig. Nagpatuloy si Lorian sa paggalaw at hinawakan niya ang kanyang 1,000 inscription Saint Spear.
Swoosh! Ang Thousand Inscription Saint Spear ay hiniwa sa kalangitan. Tulad ng galit na dragon na umaangkas na nakabuka ang bibig, nilaslas nito si Alvin. No wonder sobrang confident niya. Maaaring mas malakas ang Hallmaster ng Enforcement Hall kaysa Guardian Avon. Ito ay dahil ang divine abilities na pinagkadalubhasaan niya ay mas makapangyarihan kaysa sa divine abilities na pinagkadalubhasaan ni Guardian Avon. Maaring hindi siya kapareha para sa kanya bago siya pumasok sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Ngayong mayroon na siya, malamang na hindi siya mapapantayan ni Guardian Avon. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Inihambing niya si Avon, isa sa 3 Great Guardians of Fire Worship Sect, na tinalo niya kay Lorien, ang Hallmaster ng Enforcement Hall, at natuklasang mas malakas si Lorien kaysa kay Avon. No wonder he dares to attack kahit na nagpakita na ako ng lakas sa 7th form of the Saint Celestial Stage noong pinutol ko ang braso ni Jeremy kanina. As it turns out, confident siya dahil sa divine abilities na pinagkadalubhasaan niya. Nakuha ni Alvin ang mga bagay-bagay. Ang lakas ng isang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage ay nakadepende sa divine abilities na pinagkadalubhasaan niya. Kung mas malakas ang divine abilities, mas magiging malakas ang isa. Batay dito, tiyak na napakalakas ng lakas ni Lorien. Hindi katakataka na malawak siyang kinilala bilang ang pinakamakapangyarihang tao sa ilalim ng ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage. Talagang kahanga-hanga si Hallmaster Lorien. Isa sa isip ni Alvin. Whiz! 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 Sa paglabas ni Lorien, pinaikot niyang muli ang Thousand Inscription Saint Spear sa kanyang kamay. At saka, parang ang bilis na rin. Isang humahanggos na ingay ang maririnig kasunod ng sibat. Isang ideya ang lumitaw sa isipan ni Alvin nang ang sibat ni Lorien ay bumababa sa kanya mula sa langit. Kahit na ang nakakasakit na taktikang militar na ito na pinagkadalubhasaan ni Lorien ay hindi pa umabot sa rurok ng ordinaryong martial na taktika sa mundo, ito ay medyo malapit dito. Kasama ng kanyang nakakasakit na banal na kakayahang, ito ay napakalakas kaya't sigurado ako na hindi maraming powerhouse na nasa ibaba ng 8th form of the Saint Celestial ang makakalaban ng direktang suntok mula sa kanya. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Ang sibat ay kumikinang sa araw habang patuloy itong bumaba mula sa langit na parang isang masiglang dragon. Lalabas na lahat si Lord Hallmaster. Kasabay nito, ang mga Vice Hallmasters sa Enforcement Hall, kasama si Kizon, ay may tame time na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kung may nagsabi sa kanila na kailangang ilabas ng Hallmaster ng Enforcement Hall ang lahat ng kanyang lakas para labanan ang isang tunay na disipulo, hindi sila maniniwala. Ito ay walang katotohanan. Gayunpaman, ang katotohanan ay inilatag sa kanilang mga mata. Wala silang choice kundi maniwala. Lord Hallmaster. Si Jeremy na nakatayo malapit kay Lorien ay tumingin ng umaasa sa eksenang nasa harapan niya. Same time siyang nagdasal na matalo ni Lorien si Alvin. Mas mabuti pa kung mapatay ni Lorien si Alvin. Mabuti kung si Lorien ang nanalo sa labanan. Mapahamak siya kapag nanalo si Alvin. Nanghihinayang talaga ako. Bakit hindi ko siya personal na pinatay noon? Naisip ni Jeremy sa kanyang sarili na siya ay puno ng panghihinayang sa oras na iyon, si Alvin ay walang iba kundi isang langgam kumpara sa kanya kahit na madudumi ang kanyang mga kamay kung siya ay personal na papatayin si Alvin, ngunit ang taong itinuturing niyang isang langgam ay sapat na upang patayin siya sa kasamaang palad, kung hindi siya bibigyan ng Diyos ng pagkakataong ito ang kanyang pagnanasa sa sandaling ito, maaari lamang siyang umasa kay Lorien upang pigilan si Alvin. Master Lorien, ang iyong pag-atake ay talagang pambihira. Sigurado akong hindi maraming tao sa ibaba ng ika-8 anyo ng Street Celestial Stage ang makatiis nito. Malakas na sabi ni Alvin. Narinig ng lahat ang boses niya. Patuloy na sinabi ni Alvin, sa kasamaang palad, ang mga taong hindi makatiis sa iyong pag-atake ay hindi ako kasama. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, ang kanyang Sun Saint origin na pinalaki ng Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, ay biglang bumangon sa Thousand Inscription Saint Sword na bumalik sa kanyang kamay. 2187
Nang ipadala ni Alvin ang kanyang Son Saint Origin na pinalaki ng Assist type na Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, sa 1000 Inscription Saint Sword, gumalaw siya habang inihagis ang kanyang Sword type na offensive na Divine Ability na matagal na niyang hindi ginagamit. Otherworldly Celestial. Sa katunayan, hindi ginamit ni Alvin ang Divine Ability na ito noong kalabanan niya si Yvonne, isa sa 3 dakilang Guardians of Fire Worship Sect. Batay dito, malinaw na makita na si Lorien ay mas malakas kaysa kay Yvonne. Swish! 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 Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, ilang mga clone ni Alvin na may hawak na 1000 Inscription Saint Sword ay lumitaw sa isang kisap mata lamang. Nagulat ang lahat nang makita nila ito. Nang lumitaw ang mga clone ni Alvin, hindi sila naghiwalay. Sa halip, nagtipon sila sa iisang lugar. Pamamaraan sa pagkontrol ng espada. Ang kaisipang ito ay lumitaw sa isip ni Alvin nang lumitaw ang mga clone habang inihagis niya ang pamamaraan ng pagkontrol ng espada mula sa Sword Warding Heart, ang ikatlong yugto ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. Swoosh! 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 Sa isang kisap mata, ang 1000 Inscription Saint Sword sa kamay ni Alvin at ang 1000 Inscription Saint Sword sa mga kamay ng mga clone ay nakahanay habang naghahanda silang salakayin ang 1000 Inscription Saint Spear na kamukha ng galit na dragon sa kamay ni Lorien. Ang 1000 Inscription Saint Swords ay nakahilera ng pantay na parang mga sundalo. Sa isang iglap lang, lumipad palabas ang isa sa 1000 Inscription Saint Swords at bumangga sa 1000 Inscription Saint Spear sa kamay ni Lorien. Clang! 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 Nang magbanggaan ang 1000 Inscription Saint Weapons ng dalawang tao, hindi masyadong malakas ang tunog na ginawa nito. Naglaban sila sa halos katahimikan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nang walang anumang babala. Boom! Isang tunog na nakakabasag ng lupa ang umalangaw-ngaw sa hangin. Napakaingay nito kaya nanginag sa takot ang mga taong nanunood. Boom! 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 Ang tunog ng mga pagsabog ay patuloy na umalangaw-ngaw sa hangin. Ito ay sanhi ng pagbangga ng 1000 Inscription Saint Sword sa 1000 Inscription Saint Spear ni Lorien sa Lorien. Si Wing ay nagsimulang umihip muli ng marahas na parang bagyo sa lahat ng direksyon. Sa huli, ang 1000 Inscription Saint Sword ni Alvin ay hindi nakatiis at nabali ng 1000 Inscription Saint Spear sa kamay ni Lorien sa isang suntok. Pagkatapos, nawala ito ng walang bakas. Sa nangyari, isa lamang itong clone ng 1000 Inscription Saint Sword. Ang Otherworldly Celestial ay isang sword type na divine ability. Sa sandaling ito ay I-cast, hindi lamang ito gagawa ng mga clone ni Alvin, ngunit gagawa din ito ng mga clone ng espada sa kanyang kamay. Natural, ang mga clone ng espada ay hindi magiging kasing lakas ng tunay na espada. Bagamat nasira ito, nagawa ng isa sa mga clone ng 1000 Inscription Saint Sword na maubos ang ilan sa kapangyarihang nilalaman ng 1000 Inscription Saint Spear ni Lorien. Swish! Swish! Muling tumunog ang dalawang tunog ng mga espadang sumisipol sa hangin habang ang isa pang dalawang clone ng 1000 Inscription Saint Sword ay lumipad at inulit ang pag-atake nito upang maubos ang kapangyarihan sa 1000 Inscription Saint Spear ni Lorien. Hindi ko na kailangan pang gamitin ang pang-apat na clone ng 1000 Inscription Saint Sword. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Sa isang iglap lang, ang 1000 Inscription Saint Sword na nakahanay sa pinakadulo ay lumipad palabas at mabilis na dumaan sa dalawang clone ng 1000 Inscription Saint Sword patungo kay Lorien. Ang 1000 Inscription Saint Sword na ito ang tunay. Swish! Sa sandaling lumipad ang espada, ang tunog ng isang espadang sumisipol sa hangin ay umalangaw-ngaw sa hangin sa loob lamang ng ilang sandali bago ito nawala. Kasabay nito, ang espada ay bumangga sa 1000 Inscription Saint Spear sa kamay ni Lorien. Agad na bumungad kay Lorien ang takot nang magsimula siyang magpanik. Paano ito magiging malakas? Natakot si Lorien dahil natuklasan niyang ang lakas ng espadang ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga naunang espada. Damn it! Sandaling ito, natuklasan ni Lorien na ang espada ay nananaig sa kanyang 1000 Inscription Saint Spear nang walang anumang kahirapan. Agad siyang nagpadala ng higit pang Saint Origin sa 1000 Inscription Saint Spear nang walang anumang reserbasyon. Noon pa man, hindi ito nakatulong ng malaki.
Ang pag-atake ni Alvin ay malinaw na mas malakas, at siya ang may kapangyarihan. Ginamit niya ang pagkakataong ito para pumasok sa pagpatay. Boom! 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 Muling umalangaw-ngaw sa hangin ang mga tunog ng pagsabog. Parang nanginginig ang langit na parang babagsak. Ang 1,000 inscriptions ni Alvin na Saint Sword ay tila walang kapantay na malakas habang sinisira nito ang 1,000 inscription Saint Spear ni Lorian. Sa isang pitik lang ng kanyang kamay, natambo niya ang 1,000 inscription Saint Spear sa kamay ni Lorian. Sa sandaling matanggal sa kamay ni Lorian ang 1,000 inscription Saint Sword, naputol din ang balat sa pagitan ng kanyang kanang hinlalaki at hintuturo. Nagsimulang bumulwak ang sariwang dugo mula sa kanyang sugat. Biglang nanginig ang katawan ni Lorian. Naging berde ang kanyang mukha bago siya namutla. Hindi na siya nakapagpigil at nagsimulang samuka ng dugo. Sa nangyari, bago maalis sa kanyang kamay ang 1,000 inscription Saint Spear, ang lakas ng pag-atake ni Alvin ay pumasok sa kanyang katawan, na naging dahilan upang siya ay magduso mula sa panloob na pinsala. Habang nagsusuka ng dugo si Lorian, isang pares ng nagninangas na pakpak ang tumubo mula sa likod ni Alvin. Golden Crow's Wings. Ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak, at sa napakabilis na bilis, humarap siya kay Lorian. Bang! Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay bago niya ito ibinaba ng mabilis. Isang palad na pinagsama-sama mula sa purong enerhiya ang dumapo sa dibdib ni Lorian na parang bundok, at pinalipad nito si Lorian pababa bago pa man makahinga si Lorian. Si Lorian ay pinadalang lumipad na kahabag-habag tulad ng isang palaso na nabaril. Habang lumilipad siya pabalik, patuloy siyang nagsusuka ng dugo. Whoosh! Kasabay nito, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang 1,000 inscription Saint Sword pabalik sa kanyang kamay bago niya ito inilagay sa kanyang spatial ring. Pagkatapos noon, kalmado siyang nag-hover sa hangin habang nakatingin kay Lorian na sa wakas ay nahirapang mahanap ang kanyang paa matapos lumipad ng medyo malayo. Walang pakialam na sinabi ni Alvin, Hallmaster Lorian, balak mo pa ba akong pigilan sa pagpatay kay Jeremy? Bago mo ako sagutin, hayaan mo akong bigyan ka ng babala. Kung pipiliin mo akong atakihin muli, hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Bagamat hindi nagsasalita ng malakas si Alvin, narinig siya ng lahat ng naroroon sa eksena. Nang marinig nila siyang magsalita, nanlamig ang kanilang mga gulugod. Nakakatakot. Paano naging napakalakas ni Alvin? Kahit si Lord Hallmaster na nakalusot sa 7th form of the Saint Celestial Stage ay hindi talaga makakapantay sa kanya. Anong uri ng hindi inaasahang pagkikita ang naranasan niya nitong mga nakaraang taon? Huwag mong sabihin sa akin na totoo rin ang balitang pinatay niya ang Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang Karmapa ng Black Ketresek. 3 strike lang ba talaga ang napatay niya sa Golden Lion King? Kanina, gumamit din siya ng 3 strike para talunin si Lord Hallmaster. Nang mabawi ng mga tao ang kanilang katinoan, baka sa mga mukha nila ang pagkalito at kawalan ng paniniwala. Nagbulungan sila sa kanilang sarili sa napakababang boses, nag-aalala na magagalit sila kay Alvin kapag narinig niya ang mga ito. Si Jeremy na personal na nakasaksi kay Alvin na tinalo si Lorian, ang Hallmaster ng Enforcement Hall, ay natakot. Paano ito posible? Hindi inaasahan ni Lorian na ganoon kalakas si Alvin. Maging si Lorian, ang Hallmaster ng Enforcement Hall, ay hindi makakalaban sa kanya kahit na si Lorian ay nakalusot sa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage, ang Heaven-defying form. Sa wakas ay napabuntong hininga si Lorian, ang Hallmaster ng Enforcement Hall. Ang mukha niya ay kasing putla ng papel. Tumingin siya kay Alvin at sinabi sa malalim na boses, Alvin. Inaamin ko na hindi ako kalaban mo, ngunit sa tingin mo ba ay maaari kang kumilos ayon sa gusto mo sa Fire Worship Sect sa ganoong kalakas na lakas? Ang ating Fire Worship Sect ay may sariling batas kung tutuusin. Hindi ka ba natatakot na maparusahan ng Lord Sect Leader? Ginamit ni Lorian ang Sect Leader ng Fire Worship Sect na nakalusot sa 9th form ng Saint Celestial Stage, ang Celestial Ascension form, sa pagtatangkang takutin si Alvin. Nang matapos magsalita si Lorian, bago siya makasagot ni Alvin, natuklasan niyang sinusubukang tumakas ni Jeremy, isa sa mga Vice Hall Masters ng Enforcement Hall. Sinusubukang tumakas. Agad na ikinapo ni Alvin ang Golden Crow's Wings na nasa likod niya. Whoosh!
Sa isang kisap lang ng mata, tila si Alvin ay naging bulk zone ng hangin habang humaharang siya sa dinadaanan ni Jeremy. Nagulat at natakot si Jeremy. Walang pakialam na sinabi ni Alvin, hindi mo ba itinuring ang iyong Hallmaster bilang iyong tagapagligtas? Ano ang nararamdaman mo? Sinabi ko sa iyo na papatayin kita sa harap ng iyong Panginoon ha. Bago pa matapos sabihin ni Alvin ang salitang hal, nakaluhod na si Jeremy sa hangin. Nanginginig ang kanyang katawan habang sinasabi, Alvin, patawarin mo ako. Patawarin mo sana ako. Pinatay mo na ang aking anak na hindi karapat-dapat, wala nang anumang awayan sa pagitan natin. Mangyaring hayaan mo na lang ito, pakiusap. Nakikiusap ako, pakiusap. Nakikiusap ako. Si Jeremy, isang Vice Hallmaster ng Enforcement Hall, ay hindi lamang ibinaba ang kanyang mapagmataas na ulo sa sandali ng kawalan ng pag-asa. Sa banta ng kamatayan, lumuhad pa siya at humingi ng tawad sa harap ng taong tinuturing niyang langgam noon. Ang tanging natitira sa kanyang isipan ay ang mabuhay. Nakakahiya. Nakakahiya siya sa Enforcement Hall. Galit na galit si Lorien nang makita niya si Jeremy na lumuhad at humihingi ng tawad sa kabila ng kanyang katayuan bilang Vice Hallmaster ng Enforcement Hall. 2188. Wala bang awayan sa pagitan natin? Tumawa si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Jeremy. Inutusan mo ang mga tao na patayin ako at nang ahas kang sabihin na walang awayan sa pagitan natin. Marahil, sa tingin mo nagsimula ang hidwaan na ito dahil sa anak mo at sa tingin mo ay walang awayan sa pagitan natin. Oo. Mabilis na tumango si Lincoln. Jeremy, kung matapang mong tinanggap ang iyong kamatayan, marahil, hinangaan kita. Gayunpaman. Walang pakialam na sabi ni Alvin. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap bago siya nagsimulang kumilos. Whoosh! Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay habang ang Sun Saint Origin ay natipon sa kanyang kamay. Maya-maya pa ay winagewe niya ang kanyang kamay bago niya ito ibinaba. Isang palad na nabuo mula sa kanyang Sun Saint Origin ang lumitaw at bumagsak patungo kay Jeremy. Nang makita ito ni Jeremy, isang talampakan lang ang layo ng palad sa kanya. Sa sandaling dama po ang palad sa kanya, sumigaw siya, hindi. Bam! Ang tunog ng pagsabog ay umalangaw-ngaw sa hangin at napatay si Jeremy sa pamamagitan ng palad na pinagsama-sama ni Alvin mula sa kanyang Sun Saint Origin. Natahimik ang buong lugar. Bagamat inaasahan na ng mga taong nanunood ang magiging resulta nito, nakaramdam pa rin sila ng panginginig sa kanilang mga gulugad nang makita nilang pinatay ni Alvin si Jeremy. Ano man ang mangyari, si Jeremy ay isa pa ring Vice Hallmaster ng Enforcement Hall. Ang kanyang posisyon ay katumbas ng isang Golden Flame Elder. Walang kapantay ang kanyang anak. Gayunpaman, ang isang tulad ni Jeremy ay pinatay ni Alvin ng ganoon lang. Alvin, personal kong hahanapin si Lord Sect Leader para mapangunahan niya ang usaping ito sa ngalan ng Enforcement Hall. Nanlamig ang ekspresyon ni Lorien, ang Hallmaster ng Enforcement Hall, nang makita niyang pinatay ni Alvin si Jeremy. Kung nakakamatay lang ang tingin, si Alvin ay ilang beses nang namatay. Maging bisita ko. Gayunpaman, nagkibit-balikat lamang si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Lorien. Tila hindi siya natatakot na iulat ni Lorien ang bagay na ito sa sect leader ng Fire Worship Sect. Kung sa bagay, hindi naman talaga siya natatakot. Malamig na bamantong hininga lang si Lorien bilang tugon bago siya umakyat sa langit at nawala sa likod ng mga ulap. Halatang papunta siya sa cultivation place ng sect leader of Fire Worship Sect. Pagkaalis ni Lorien, lumingon si Alvin kay Kizon at sinabing, Kizon. Nagulat si Kizon. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan at agad na namutla ang kanyang mukha. Akala niya ang halimaw na ito, si Alvin, ay papatayin siya dahil hindi siya nakita ni Alvin na kasiya siya sa paningin. Mangyaring hayaan ang halimaw na ito na maging mahina sa akin. Si Kizon ay same time na nanalangin. Handa siyang pahirapan, umaasa lang siya na may iligtas ni Alvin ang kanyang buhay kahit papaano. Gayunpaman, sa susunod na sandali, napagtanto ni Kizon na siya ay mali. Tila walang intensyon si Alvin na pahirapan siya dahil sa pagiging nakakasira ng paningin. Gusto kong makita si Brianna. Mahinahong sabi ni Alvin habang nakatingin kay Kizon. Walang argumento ang tono niya. Nang marinig ni Kizon ang mga salita ni Alvin, agad na nanlaki ang kanyang mga mata, sumigaw siya, Brianna.
Kay kilala mo si Brianna. Kaibigan ko siya, sagot ni Alvin habang matamang nakatitig kay Kizon. Natigilan si Kizon. Si Alvin ay kaibigan ni Brianna. Biglang nagkaroon ng malabong ideya si Kizon kung bakit siya inatake ni Alvin kanina. Malamang na inatake siya ni Alvin dahil siya ang nagpakulong kay Brianna sa enforcement hall. Ginagampanan lang niya ang kanyang tungkulin, walang dahilan para maghayganti si Alvin sa kanya. Nang makita ni Alvin na nanatiling tahimik si Kizon dahil sa gulat, naiinip niyang sinabi, dalhin mo ako doon. Nagulat si Kizon sa boses ni Alvin. Agad niyang tiningnan si Alvin na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Medyo mahirap ito. Dinala siya ng Lord Sect Leader mula sa enforcement hall. Siya ay dinala ni Lord Sect Leader. Nakakunot ang noo ni Alvin habang nagtanong sa malalim na boses, ano ang nangyari? Pagkatapos masaksihan ni Alvin ang pagpatay kay Jeremy, alam ni Kizon na madali siyang papatayin ni Alvin kung gugustuhin niya. Dahil dito, hindi siya nag-atubiling sagutin ang tanong ni Alvin. Nagmamadali niyang sinabi, nabalitaan kong ang Saint Girl ang humiling kay Lord Sect Leader na ilayo si Brianna. Pero hindi ako sigurado kung bakit. Saint Girl. Mas lalo pang sumimangot si Alvin, sinong Saint Girl? Alam ni Alvin na ang Saint Girl ay si Kelly. Gayunpaman, medyo nalilito siya. Wala ba si Kelly sa enforcement hall? Bakit niya hihilingin na paalisin si Brianna? Bagamat ang kanyang asawa, si Kelly, ay ang Saint Girl of Fire Worship Sect, isa rin siyang kriminal sa sekta. Paano naging posible para sa isang kriminal na humiling ng kahit ano mula sa sect leader ng Fire Worship Sect? Mapapansin kaya ng sect leader ng Fire Worship Sect ang kanyang kahilingan. Kizon, panoorin mo ang sinasabi mo. Ang isa pang Vice Hall Master ng Enforcement Hall na tahimik na nanunood sa lahat ng ito ay sumigaw nang makita niyang si Kizon ay isisiwalat na ang bagay tungkol sa Saint Girl. Naging seryoso agad ang ekspresyon niya. Pagkatapos ng lahat, napakakaunting mga tao sa Fire Worship Sect ang nakakaalam na ang Saint Girl ay dinala mula sa Enforcement Hall ng sect leader ng Fire Worship Sect. Bagamat hindi kailan matahasang sinabi ng sect leader sa kanila na ilihim ang bagay na ito, hindi nararapat na ibunyag ang bagay ng ganoon kadali. Ang bawat isa sa Fire Worship Sect ay nasa ilalim ng impresyon na ang Saint Girl na nawala sa loob ng maraming taon ay kasalukuyang isang kriminal na nakakulong sa enforcement hall. Hihintayin niya ang kanyang parusa hanggang sa lumabas ang sect leader ng Fire Worship Sect mula sa kanyang closed-door cultivation. Kahit na ang sect leader of Fire Worship ay lumabas na sa kanyang closed-door cultivation, hindi pa rin niya pinarusahan ang Saint Girl. Sa katunayan, inilabas niya siya sa enforcement hall. Maaapektuhan ang reputasyon ng sect leader ng Fire Worship Sect kung kumalat ang balita tungkol dito. Iisipin ng mga tao na inaabuso ng sect leader ang kanyang kapangyarihan at binabaliwala ang batas ng sekta. Walang alinlangan na ang sect leader ng Fire Worship Sect ay higit sa batas sa sekta, ngunit makakasama pa rin ito sa kanyang reputasyon. Bilang isa sa mga dakilang sekta at isang kilalang tao sa Dao Marshall Saintland, ang reputasyon ay napakahalaga. Nakalimutan ko. Natakot si Kizon nang mapagtanto niya kung ano ang ginawa niya matapos makinig sa mga salita ng isa pang Vice Hall Master. Kanina, takot na takot siya kay Alvin kaya nang tanungin siya, likas siyang sumagot ng walang pag-aalinlangan. Napagtanto niya kung gaano siya kawalang ingat. Saint Girl. Sinong Saint Girl? Hindi na nang-ahas si Kizon na magsabi ng anuman kay Alvin. Nang makita ni Alvin si Kizon na tila ayaw magsalita, bumantong hininga siya. Nagdulot ito ng bahagyang panginginig ni Kizon. Gusto niyang gamitin ang voice transmission para ipaliwanag ang kanyang sarili. Gayunpaman, bago niya magawa iyon, nawala na si Alvin. Nang muling lumitaw si Alvin, nakatayo siya sa harap ng Vice Hall Master ng Enforcement Hall na nagbigay ng paalala kay Kizon. Malamig na tiningnan ni Alvin ang Vice Hall Master habang sinasabi niya, dahil hindi mo siya papayagang magsabi sa akin, ikaw ang magsasalita. Kasabay nito, isang malakas na layunin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan at tinakpan ang ibang tao. Ang Vice Hall Master na ito ng Enforcement Hall ay hindi inisip na magdadala siya ng gulo sa kanyang sarili sa pamamagitan lamang ng pagpapaalala kay Kizon na huwag magbunyag ng anuman.
Nang marinig ng Vice Hall Master ang malamig na boses ni Alvin at naramdaman ang kanyang layuning pumatay, agad siyang sumuko. Lalo na nang naisip niya ang mga taong pinatay ni Alvin. Ang Saint Girl ay ang Saint Girl na nawala bago ito. Siya ang humiling kay Lord Sect Leader na ilayo si Brianna sa Enforcement Hall. Bagamat nagpa siya ang Vice Hall Master na sabihin kay Alvin ang lahat, hindi niya ito ginawa ng lantaran. Ginamit niya ang voice transmission para makausap si Alvin. Si Kelly yun. Napakunot ang noo ni Alvin nang marinig niya ito. Nagpatuloy siya sa pagtatanong sa malalim na boses, huwag kang magsinungaling sa akin. Sa pagkakaalam ko, nakakulong din ang Saint Girl sa Enforcement Hall. Ngayon, sabihin mo sa akin, hiniling ba talaga niya sa pinuno ng sekta na ilayo si Brianna sa Enforcement Hall? Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. I don't dare to lie to you. Ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall ay nagmamadaling nagpadala ng isa pang voice transmission. Ang Saint Girl ay wala na rin sa ating Enforcement Hall. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Alvin ang tungkol sa kinaroroonan ni Kelly at ng kanilang anak na babae mula sa Vice Hall Master na ito ng Enforcement Hall. Lahat sila ay nasa cultivation place ng sect leader ng Fire Worship Sect. Hindi sumagi sa isip ni Alvin na ang kanyang asawa at ang kanilang anak na babae na matagal na niyang hinahanap-hanap ay nasa lugar na kinaroroonan niya kanina. Medyo matagal na rin siyang nanatili sa lugar na iyon. Ang lugar na iyon ay ang cultivation place ng sect leader ng Fire Worship Sect. Ito ay ang pinakamataas na hovering isla sa itaas ng Saint Island. Ibig sabihin narinig nila lahat ng sinabi ko kanina sa sect leader. Naging mabigat ang paghinga ni Alvin. Whoosh! Matapos malaman ni Alvin na wala si Kelly at ang kanilang anak na babae sa Enforcement Hall, sinundan niya si Lorien at pumunta sa cultivation place ng sect leader of Fire Worship Sect. Nang dumaan si Alvin sa mga ulap at dumating sa cultivation place ng sect leader of Fire Worship Sect, nakita niya si Lorien na nag-uulat ng malakas sa sect leader ng Fire Worship Sect. Lord Sect Leader, si Alvin ay lumabag sa Enforcement Hall at pumatay ng isang Vice Hall Master at isang Enforcement Hall Elder. Masyadong mapangakit ang kanyang pag-uugali. 2,189. Pakibigyan ng hustisya ang Enforcement Hall, Lord Sect Leader. Mabagal na sabi ni Lorien habang nakatingin sa cultivation place ng Sect Leader of Fire Worship Sect. Puno ng galit ang tono niya. Halatang galit siya kay Alvin dahil sa pagpatay kay Dong Yuan Jian, isang Vice Hall Master ng Enforcement Sect, sa harap niya. Matagal nang napansin ni Lorien ang presensya ni Alvin. Nang matapos siya, tumingin siya kay Alvin at ngumiti ng malamig. Alvin, hindi mo ba sinabi na maaari kong iulat ang bagay na ito kay Lord Sect Leader? Bakit ka nandito? Natatakot ka na ba ngayon? Nang makita ni Lorien si Alvin dito, naisip niyang nag-aalala si Alvin at sinundan siya rito. Nag-o-overthink ka sa mga bagay-bagay. Walang pakialam na sinabi ni Alvin, narito ako para hanapin ang sect leader tungkol sa ibang bagay. Nagdilim ang ekspresyon ni Lorien nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Whoosh! Nagsimulang pumutok si Wing habang si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, ay humarap kina Alvin at Lorien. Agad na binati ni Lorien si Jackson nang makita niya ito. Lord Sect Leader. Sa kabilang banda, tumango lamang si Alvin at binati si Jackson. Leader ng sekta. Kung ikukumpara sa kung gaano kagalang-galang si Lorien, si Alvin ay naging casual na kumilos. Nang makita ni Lorien ang casual at walang galang na ugali ni Alvin, nakaramdam siya ng pagiging saplada. Akala niya ay tiyak na mapaparusahan si Alvin. Gayunpaman, nabigla siya nang makita niyang tumango si Jackson kay Alvin sa isang palakaibigang paraan at tila hindi galit sa kanyang casual at bastos na paraan. Batay sa kanyang nalalaman, ang sect leader ay hindi isang taong napakabait at walang pakialam sa pagiging angkop. Posible bang nagbago ang ugali ng sect leader ng Fire Worship Sect pagkatapos niyang makapasok sa 9th form of the Saint Celestial Stage? Hall Master Leng,
Binabati kita sa matagumpay na pagpasok sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage, tumingin si Jackson kay Lorian at sinabing, ayon sa sinaunang batas sa Fire Worship Sect, ang mga miyembro ng sekta na nakalusot sa 7th form ng Saint Celestial Stage ay magiging guardian din. Ang sekta. Napuno ng emosyon si Lorian nang marinig niya ang mga salita ni Jackson. Siya ay nagtrabaho ng husto upang maging isang tagapangalaga ng Fire Worship Sect pagkatapos ng lahat. Ang posisyon ng isang tagapangalaga ay napakataas na ang posisyon lamang ng sect leader ang mas mataas. Gayunpaman, nalito siya sa huling pangungusap ni Jackson. Nalilitong tumingin si Lorian kay Jackson habang nauutil, ang ikalimang tagapangalaga. Baka sa mukha niya ang pagtataka. 3 lang ang guardian sa Fire Worship Sect sa pagkakaalam niya. Ngayon na siya ay itinaas sa posisyon ng isang tagapangalaga pagkatapos makapasok sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage, hindi ba dapat siya ang ika-4 na tagapangalaga? Natural na alam ni Jackson kung bakit nalilito si Lorian. Mabilis niyang nilingon si Alvin at sinabing, mayroon na tayong pang-4 na guardian sa Fire Worship Sect bago ka naging guardian. Ang taong ito ay si Guardian Alvin. Plano kong opisyal na ipagkaloob sa kanya ang titulong guardian sa loob ng 3 araw sa harap ng lahat ng nasa sekta. Mukhang kailangan kong ipahayag na ang sekta ay mayroon na ngayong 2 bagong guardian sa kanluran. Sa oras na iyon, ang Upper Western na rehiyon ay makakahanap na ng mga guardians. Sekta. Nang matapos siyang magsalita ay may malawak na ngiti sa labi. Halatang good mood siya. G. Guardian Alvin. Nang marinig ni Lorian ang mga salita ni Jackson, agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan si Alvin na nagtataka. Pagkaraan ng ilang sandali, naalala niya na si Alvin ay mas malakas kaysa sa kanya. Natural lang na maging guardian siya sa Fire Worship Sect. Hindi ito sumagi sa isip ni Lorian dahil itinuring niya si Alvin bilang isang tunay na disipulo sa lahat ng oras na ito. Kahit na napatunayang mas makapangyarihan si Alvin kaysa sa kanya, hindi sumagi sa isip niya na ang isang tunay na disipulo ay gagawing tagapangalaga. Oo. Tumango si Jackson. Hallmaster Leng, alam ko ang tungkol sa nangyari sa Enforcement Hall mula nang sinusubaybayan ko ang sekta sa pamamagitan ng aking divine consciousness. Naiintindihan naman ni Guardian Alvin na maghayganti. Kung tutuusin, ang pamilya Dong ang unang gustong pumatay sa kanya. Itago na natin ang bagay na ito. Ano sa palagay mo, Hallmaster Leng? Tanong ni Jackson habang nakatingin kay Lorian. Tumibok ang puso ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Jackson. Ang sect leader ng Fire Worship Sect ay talagang tinakpan ang buong Fire Worship Sect ng kanyang divine consciousness. Dahil iyon ang kaso, makikinig ako sa iyo, Lord Sect Leader. Nang malaman ni Kizon na si Alvin ay isang tagapangalaga sa Fire Worship Sect, alam niyang wala nang saysay na magreklamo pa siya. Ang isang guardian sa Fire Worship Sect ay medyo nasa taas ng batas ng sekta. Kahit na walang anumang awayan si Alvin sa pamilya Dong at pinatay sila ng walang dahilan, hindi sana siya papanagutin, lalo pa may awayan sa pagitan niya at ng pamilya Dong. Ang Fire Worship Sect ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa mga tagapangalaga. Walang kapantay ang pamilya Dong. Kung tutuusin, hindi gaanong mahalaga ang pagkawala ng pamilya Dong. Gayunpaman, ang pagkawala ng isang tagapangalaga ay makabuluhang makakaapekto sa Fire Worship Sect. Guardian Alvin, Hallmaster Lorian, pareho kayong mga haligi ng Fire Worship Sect. Hayaan akong maging hukom nito. Gusto kong pabayaan ninyong dalawa ang bagay na ito. Ano sa tingin mo? Lumipat ang tingin ni Jackson sa pagitan nina Alvin at Lorian. Kalmado siyang nagsalita ngunit walang argumento ang kanyang tono. Huwag kang mag-alala, sect leader. Wala akong away kay Hallmaster Lorian, sagot ni Alvin. Nagsasabi siya ng totoo. Wala talaga siyang awayan kay Lorian. Inatake lang niya si Lorian kanina dahil pinakialaman ni Lorian ang usapin niya at ng pamilya Dong. Dahil napatay na niya ang pamilya Dong, hindi siya naabala kay Lorian hanggat hindi naghahanap ng gulo si Lorian sa kanya. Huwag kang mag-alala, Lord Sect Leader, gagawin ko ang sinabi mo, mabilis na sagot ni Lorian nang matapos magsalita si Alvin.
Nang matapos siyang magsalita, nagpaalam na siya kay Jackson at hindi pinansin si Alvin bago siya umalis. Bagamat pumayag siya sa mga salita ni Jackson, hindi ito nangangahulugan na gusto niyang makipagkaibigan sa kanya. Ang kanyang pagkilos ay parang tahimik. Napakunot ang noo ni Jackson nang makita niya ito, ngunit wala siyang sinabi. Naiintindihan niya ang damdamin ni Lorian. Bagamat hindi kikilos si Lorian laban kay Alvin, hindi ibig sabihin na gusto niyang makipagkaibigan kay Alvin. Matagal bago maging friendly ang dalawa sa isa't isa. Ang ilang mga bagay ay hindi sinadya upang madaliin. Guardian Alvin, narinig kong sinabi mo kay Hallmaster Lorian na hinahanap mo ako. Tanong ni Jackson habang nakatingin kay Alvin. Oo. Tumango si Alvin at diretsong sinabi, Sect Leader, kaibigan ko si Brianna, ang direktang disipulo ng Guardian Heath. Narinig ko na nananatili siya sa iyong cultivation place. I wonder kung papayagan mo akong makita siya. Guardian Alvin, ito ay isang maliit na bagay. Sabi ni Jackson, dahilan upang agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin, gayunpaman, natatakot ako na dumating ka sa maling oras, tagapag-alaga Alvin. Si Brianna ay pumasok sa closed-door cultivation at hindi pa lumalabas. Hindi siya lalabas hanggang sa magkaroon siya ng breakthrough. Sa tingin ko, kailangan mo siyang maghintay bago mo siya makita. Agad na pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang marinig niya ito. Nanlalabo ang kanyang mga mata at napawi ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Jackson. Hindi lalabas si Brianna hanggat hindi siya nakakagawa ng tagumpay. Natural, hindi siya naniniwala kay Jackson. Paano ito nagkataon? Gayunpaman, walang magagawa si Alvin kahit alam niyang kasinungalingan iyon. Kung siya ay kumilos ng walang ingat ngayon, lalala lamang nito ang sitwasyon. Pinakalma ni Alvin ang sarili bago niya sinabi, hindi siya lalabas hanggat hindi siya nakakalusot. Dahil hindi niya makilala si Brianna, wala siyang magagawa kahit alam niyang si Kelly at ang kanilang anak na babae ang cultivation place ng sect leader of Fire Worship Sect. Mukhang kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Upang maiwasan ang pagdududa, pagkatapos magpaalam ni Alvin kay Jackson, hindi na siya lumingon man lang. Nag-o-overthink ba ako sa mga bagay-bagay? Walang mali sa mga salita at kilos ni Alvin ngunit may pagsimangot sa mukha ni Jackson. Siguro masyado akong nag-iisip ng mga bagay-bagay. Ang tanging koneksyon lang ay kilala niya si Brianna at mula siya sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Dahil ang divine consciousness ni Jackson ay sumasaklaw sa lahat ng Fire Worship Sect, alam niyang pumunta si Alvin sa enforcement hall upang hanapin si Brianna. Naalala niya agad ang Saint Girl at ang lalaki nito na mula sa lower province. Bukod dito, noong una niyang nakilala si Alvin, napansin niya na ang mga mata ng anak na babae ng Saint Girl ay may pagkakahawig sa mga mata ni Alvin. Hindi ito masyadong inisip ni Jackson hanggang sa napansin ng kanyang divine consciousness na pumunta si Alvin sa enforcement hall upang hanapin si Brianna. Huwag mong sabihin si Alvin ang lalaki ng Saint Girl na nanggaling din sa lower province. 2,170. Si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, ay kainahinala lamang. Naisip niya na ito ay masyadong nagkataon upang maging totoo. Nang umalis si Alvin nang walang anumang senyales ng pag-aatubili, mas lalo niyang pinagdudahan ang kanyang hinala. Sana hindi ikaw ang lalaking iyon. Kung hindi, bulong ni Jackson sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay kumikinang na may bakas ng kasamaan. Kung si Alvin ay isang ordinaryong tunay na disipulo lamang sa Fire Worship Sect, madaling mapipilit siya ni Jackson na manampa sa panunumpa ng parusa sa pag-iilaw upang mapatunayan ang kanyang hinala. Gayunpaman, si Alvin ay hindi na isang tunay na disipulo. Isa na siyang guardian ng Fire Worship Sect. Ang isang tagapangalaga ay isang haligi ng Fire Worship Sect. Maliban kung sigurado si Jackson sa kanyang hinala, hindi niya pipilitin si Alvin na manampa sa kidlat na parusang panunumpa dahil lamang sa kanyang hinala o dahil siya ay mas malakas kaysa kay Alvin. Kung mali si Jackson sa kanyang hinala, maaaring masaktan nito si Alvin, at ang Fire Worship Sect ay maaaring mawala ang isa sa mga tagapangalaga nito.
Bukod dito, kung mawawala sa kanila si Alvin, mawawala sa kanila ang Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, na makakatalo rin sa mga Diablo. Kung ang Devil Clans ay lumitaw at ang Fire Worship Sect ay walang Devil Seal Tablet, sila ay magiging isang malaking dahado. Hindi hahayaan ni Jackson na mangyari ang ganoong bagay maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Para sa kadahilanang ito, hindi hihilingin o pipilitin ni Jackson si Alvin na ngayon ay isang tagapangalaga ng Fire Worship Sect na minampa sa panunumpa ng parusa sa kidlat sa kanyang haka-haka maliban kung siya ay sigurado. Marami akong oras. Kung siya talaga ang lalaking Saint Girl mula sa Lower Province, sa huli ay magkakamali siya at ilalantad ang kanyang sarili, bulong ni Jackson bago siya bumalik sa kanyang cultivation place. Si Alvin ay, natural, walang alam tungkol dito. Pagkaalis niya, iniisip pa rin niya kung paano niya may iligtas si Kelly at ang kanilang anak sa lalong madaling panahon. Natatakot siya sa mga hindi inaasahang pangyayari na maaaring mangyari kung magtatagal siya. Pagkatapos umalis ni Alvin sa cultivation place ng sect leader of Fire Worship Sect, bumalik siya sa kanyang tirahan na dati niyang tinitirhan noong siya ay tunay na disipulo pa. Pareho pa rin ang lahat noong iniwan niya ito ilang taon na ang nakakaraan. Ang tanging nagbago lang ay ang kanyang lakas at posisyon. Sa sumunod na 3 araw, ang Fire Worship Sect ay nagkakagulo sa pagbabalik ni Alvin at sa kanyang mga aksyon sa White Tiger Sanctum at sa Enforcement Hall. Si Alvin ay gumawa ng isang malaking splash sa sandaling bumalik siya sa Fire Worship Sect pagkatapos na wala sa loob ng ilang taon. Pagbalik niya, pumunta siya sa White Tiger Sanctum at madaling natalo ang Sanctum leader ng White Tiger Sanctum. Pagkatapos noon, pumunta siya sa Enforcement Hall at pinatay si Elder Yang, isang Enforcement Hall Elder, Linton, at Jeremy, isa sa Vice Hall Master ng Enforcement Hall. Bukod doon, nasugatan pa niya si Kizon, isa pang Vice Hall Master sa Enforcement Hall. Ang mas nakakagulat ay nasugatan pa niya si Lorien, ang Hall Master ng Enforcement Hall, na nakalusot sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Sa pagkakaalam ko, ang mga divine abilities na pinagkadalubhasaan ni Hallmaster Lorien ay lubhang pambihira. Sa katunayan, sinabi pa nga ni Guardian Ivan na maaaring hindi siya katapat nito kapag nakalusot na siya sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Talaga. Naaalala ko na sinabi rin ito ni Guardian Ivan. Mukhang 3 strike lang ang ginamit ni Alvin gamit ang kanyang espada para talunin si Hallmaster Lorien. Natalo niya si Hallmaster Lorien ng 3 strike. Batay dito, sa tingin ko ay totoo ang balita mula sa Sin City. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi imposibleng mapatay niya ang Golden Lion King na si Kangshan, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketre Sect, sa 3 strike lang. Tama. Sa usapin ng lakas, ang Golden Lion King na si Kangshan ng Black Ketre Sect ay mas mahina kaysa sa Guardian Ivan. Dahil nagawang talunin ni Alvin si Hallmaster Lorien na sinabi ni Guardian Ivan na mas malakas kaysa sa kanya kapag nagkaroon na siya ng breakthrough, tiyak na posibleng mapatay ni Alvin ang Golden Lion King sa 3 strike. Ang balita ng kasalukuyang lakas ni Alvin ay kumalat sa lahat ng dako sa Fire Worship Sect. Hindi ako makapaniwala na may ganyan sa mga tunay na disipulo. Para siyang halimaw. Tama. Hindi ko akalain na may ganoong kalakas na tunay na disipulo sa kasaysayan ng Fire Worship Sect, tama ba? May limitasyon sa edad para maging isang tunay na disipulo. Hindi pa man lang lumampas sa limitasyon ng edad si Senior Brother Alvin. Kung iisipin, nalampasan na niya ang 7th form o mas mataas sa Saint Celestial Stage. Kahit si Gabriel na malawak na kinikilala bilang numero 1 prodigy sa Dao Martial Saintland sa pamamagitan ng mga sectless forming stage hanggang sa mga est. Hindi maikukumpara ang 100 taong gulang kay Senior Brother Alvin, tama ba? Si Senior Brother Alvin mula sa aming Fire Worship Sect ay ang tunay na numero 1 prodigy sa Dao Martial Saintland. Nagsimulang ikumpara ng ilang tao sina Alvin at Gabriel. Si Alvin ay hindi pa umabot sa 50 taong gulang, ngunit tila ang kanyang lakas ay maaaring kalabanan ang lakas ng isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Si Gabriel ay isang kababalaghan sa pagpasok sa 8th form ng Saint Celestial Stage bago maging 100 taong gulang, ngunit ang kanyang nagawa ay walang halaga kumpara kay Alvin.
Maraming tao sa fire worship sect ang nagsimulang ituring si Alvin bilang numero unong prodigy sa Dao Martial Saintland. Sa cultivation place ni Topher, ang sanctum leader ng Asher Dragon Sanctum. Ang number 1 prodigy sa Dao Martial Saintland. Nang malaman ni Boris ang tungkol sa ginawa ni Alvin mula noong siya ay bumalik, siya ay galit na halos mawala ng malay. Hindi niya inasahan na ang tunay na alagad na pumutol sa kanyang likas na talento noon ay magiging ganoon kalakas ngayong nagbalik siya. Hunger, kalimutan mo na ang awayan mo at sa kanya. Magdadala ka lang ng gulo sa sarili mo kung hindi mo hahayaan ang bagay na ito. Maging si Topher, ang sanctum leader ng Asher Dragon Sanctum, ay walang pagpipilian kundi ibaba ang kanyang ulo sa harap ng kasalukuyang Alvin. Anong biro? Madaling natalo ni Alvin ang sanctum leader ng White Tiger Sanctum, at ang lakas ni Topher ay kapantay niya. Batay sa likas na talento ni Alvin, lalo lamang siyang lalakas sa hinaharap. Bukod dito, ang ginawa ni Alvin sa Enforcement Hall ay nagpaunawa kay Topher na si Alvin ay hindi isang bait o mapagpatawad na tao. Kung siya at si Boris ay nagpasya na kalabanin si Alvin, ang kanilang kahihinatnan ay magiging katulad ng pamilya Dong. Naiintindihan ko, Master, sabi ni Boris habang nakababa ang ulo. Gayunpaman, kung titingnang mabuti, makikita ang pag-aatubili sa kanyang mga mata. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, sa Central Square sa Saint Island sa Fire Worship Sect. Si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, ay lumitaw. Ang kanyang hitsura, natural, ay nagdulot ng kaguluhan. Maraming mga alagad ng Saintland ang dumagsa kaagad sa Central Square. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na ang sect leader ng Fire Worship Sect ay nagpakita sa publiko pagkatapos makapasok sa 9th form ng Saint Celestial Stage, ang Celestial Ascension Form. Lord Sect Leader. Panginoong leader ng sekta. Nang makita ng grupo ng mga disipulo ng Saintland sa Central Square si Jackson, lahat sila ay natuwa. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin nilang may 2 pang tao na nakatayo sa likod ni Jackson. Ito ay si Hallmaster Lorien mula sa Enforcement Hall at si Senior Brother Alvin. Ang mga taong nakatayo sa likod ni Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, ay walang iba kundi sina Alvin at Lorien. Katahimikan. Sabi ni Jackson. Agad na tumahimik ang buong lugar. Hindi nagpatalo si Jackson at agad na inihayag, ako, si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, ay ipinapayag nito na magkakaroon tayo ng 2 bagong guardians sa Fire Worship Sect. Ang mga taong ito na nakatayo sa likuran ko ay sina Guardian Alvin at Guardian Lorien. Direktang inihayag ni Jackson sa lahat ng mga disipulo at matataas na opisyal sa Fire Worship Sect na wala ng 3, kundi 5 guardian sa Fire Worship Sect. Sa sandaling matapos siyang magsalita, binigyan niya ng mga token ng pagkakakilanlan ang guardian kina Alvin at Lorien, opisyal na ipinagkaloob sa kanila ang posisyon ng mga tagapangalaga. Gaya ng inaasahan, nagkagulo agad ang mga tao. Bagamat pinaghandaan na ito ng karamihan, hindi nila maiwasang matuwa nang masaksihan nila ang kamangha-manghang kaganapang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang matataas na opisyal na pinamumunuan ng 2 vice sect leaders ng Fire Worship ay lumapit at nagsimulang bumati kay Alvin ng sunod-sunod. Gusto kong igalang ka, Guardian Alvin. Binabati kita, Guardian Alvin. Gusto kong igalang ka, Guardian Alvin. Binabati kita, Guardian Alvin. Sa mga taong ito na dumating upang batiin si Alvin, mayroon ding ilang pamilyar na mukha. Kabilang sa kanila ang Silver Flame Elder Bruce at Overseer Nicholas Nagar mula sa Palace of Death sa Black Turtle Sanctum. Lumayo ang mga ito habang binabati siya, ito ay dahil mas mababa ang kanilang mga posisyon kaysa sa grupo ng matataas na opisyal na nakatayo sa harapan. Bukod sa 2 vice sect leaders, ang grupo ng mga mataas na opisyal ng Fire Worship Sect ay halos mga Golden Flame Elders tulad ng Sanctum leader ng White Tiger Sanctum, na madaling natalo ni Alvin ilang araw na ang nakalipas at ang Sanctum leader ng Asher Dragon Sanctum. Tahimik na tumango si Alvin bilang tugon sa lahat ng mga salitang pagbati. Pakiramdam niya ay mabilis na lumipas ang oras. Ang mga taong ito na bumati sa kanya ay mga taong tinitingala niya noon.
Gayunpaman, magalang na binabati nila siya ngayon. 2,171. Sa sandaling ito, hindi lang si Alvin ang nakadama na lumipas na ang buhay. Ang lahat ng matataas na opisyal na bumabati kay Alvin sa pag-promote sa isang guardian ay ganoon din ang naramdaman. Ilang taon na ang nakalipas, si Alvin ay isa lamang tunay na disipulo sa fire worship sect. Gaano man siya katangi-tangi, isa lang siyang tunay na alagad. Sinong mag-aakala na ang isang tunay na alagad ay lalago ng napakalakas sa loob lamang ng ilang maikling taon at magiging tagapangalaga ng fire worship sect? Ang posisyon ng isang guardian ay pangalawa lamang sa sect leader. Maaari itong ilarawan bilang higit sa 10,000 katao at mas mababa lamang sa isa. Elder Bruce, tutuparin ko pa rin ang pangako ko sa iyo noon pa man. Kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap, mangyaring huwag mag-atubiling ipaalam sa akin. Tumingin si Alvin kay Bruce, ang enforcement elder sa Black Turtle Sanctum, at pinadalhan siya ng voice transmission. Dati, si Alvin ay humingi ng tulong kay Bruce para paalisin si Louis. Nangako siya kay Bruce na babayaran niya ang kanyang pabor sa hinaharap. Si Bruce ay napuno ng pananabik nang marinig niya ang voice transmission ni Alvin. Nagmamadi siyang nagpasalamat kay Alvin. Salamat, tagapag-alaga Alvin. Si Alvin ay dating isang ordinaryong tunay na disipulo sa fire worship. Gayunpaman, ang kanyang posisyon ay kasalukuyang nasa ibaba lamang ng isang tao. Alam ni Bruce na hindi mabibili ang pangakong ito mula kay Alvin. Matapos batiin at batiin ng matataas na opisyal mula sa fire worship sect si Alvin, bumaling sila kay Lorian, ang hall master ng enforcement hall, at ngayon ay isang guardian, para batiin din siya. Batay sa utos na binati nila ang mga tagapangalaga, halatang mataas ang tingin nila kay Alvin kumpara kay Lorian. Natural lang iyon dahil narinig nilang lahat ang tungkol sa pagkatalo ni Alvin kay Lorian sa 3 strike lang. Si Alvin ay malinaw na mas malakas kaysa kay Lorian. Sa mundong ito kung saan ang mga malalakas ay iginagalang, ang kanilang mga aksyon ay nabigyang katwiran. Maging si Lorian ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng kawalang kasiyahan. Alam niya ang sarili niyang lakas. Senior Brother Jano, Senior Brother Malcolm. Kanina pa. Habang binabati ng mga matataas na opisyal ng fire worship sect si Lorian, tumingin si Alvin sa 2 tao sa karamihan. Ito ay walang iba kundi sina Jano at Malcolm. Ang 2 taong ito ay kabilang sa iilan na naging kaibigan niya sa fire worship sect. Sa sandaling marinig ni na Malcolm at Jano ang voice transmission ni Alvin, nakaramdam sila ng labis na pananabik na halos hindi na sila makapagsalita. Hindi sila nakalimutan ni Alvin. Mamaya na tayo mag-inuman. Nagpadala si Alvin ng isa pang voice transmission kina Jano at Malcolm na hindi pa rin nagsasalita. Ngayong naharap na ang pamilya Dong, kasama ang kanyang katayuan sa fire worship sect, hindi na kailangang mag-alala ni Alvin na ilagay sa panganib ang magkapatid na Lantern sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa kanila. Hindi na nila kailangang umarte na parang hindi sila magkaibigan. Bagamat naroon pa rin ang sect leader ng fire worship sect, hindi inisip ni Alvin na kikilos siya laban sa magkapatid na Lantern kahit nagalit siya kay Alvin dahil sa pagkuha ni Kelly at ng kanilang anak na babae. Anuman, ang magkapatid na Lantern ay mga disipulo pa rin ng fire worship sect. Sa araw na ito, ang balita ng fire worship sect na mayroong 2 bagong guardians ay dumaan sa kanlurang rehiyon na parang napakalaking apoy. Si Alvin ay isang tagapangalaga ng Saint Sect. Upang maging tagapangalaga sa Saint Sect, ang cultivation base ng isang tao ay dapat na nasa 7th form of the Saint Celestial Stage man lang. Si Lorian, ang hall master ng enforcement hall, ay naging guardian dahil siya ay nakalusot sa 7th form of the Saint Celestial Stage kamakailan. Nabalitaan ko na tinalo ni Alvin si Lorian ng 3 strike kamakailan. My goodness! Labis na bumuti ang lakas ni Alvin sa loob lamang ng ilang taon. Mukhang totoo ang balita mula sa Sin City. Talagang pinatay ni Alvin ang Golden Lion King na si Kangshan, isa sa 4 na Great Karmapas ng Black Ketra, sa 3 strike. Ang lahat sa kanlurang rehiyon ay pinag-uusapan si Alvin. Natural, pinag-usapan din nila si Jackson, ang sect leader ng fire worship sect.
Talagang matalino ang sect leader ng Saint Sect na anyayahan si Alvin pabalik sa sekta. Bukod dito, si Alvin ay isang makapangyarihang guardian na ang lakas ay hindi mas mababa sa pinuno ng tatlong orihinal na guardian, Guardian Justine. Oo, ang sect leader ng Saint Sect ay talagang matalino. Nang ang iba ay nagtatanong kung talagang pinatay ni Alvin si Kangshan, inimbitahan niya si Alvin pabalik sa sekta. Kahanga-hanga ang kanyang pananaw. Hindi lamang matalino ang sect leader ng Saint Sect, ngunit nakalusot din siya sa 9th form of the Saint Celestial Stage, ang Celestial Ascension form. Tiyak na aabot sa bagong taas ang Saint Sect sa ilalim ng kanyang patnubay at sa tulong ng 5 guardians. Hindi imposibleng malampasan nila ang dalawa pang malalaking sekta. Hindi nagtagal bago kumalat ang balita mula sa kanlurang rehiyon. Kumalat ito sa gitnang rehiyon, timog na rehiyon, at hilagang rehiyon. Si Alvin ay bumalik na sa Fire Worship Sect. Narinig ko na ang sect leader na si Jackson ay personal na humingi ng kanyang pagbabalik. Sa palagay ko ang pinakabagong Supreme Saint ranking ay hindi pa nakarating sa kanlurang rehiyon. Gayunpaman, inimbitahan ng sect leader na si Jackson si Alvin pabalik sa sekta kahit na kinukwestiyon ng lahat ang kakayahan ni Alvin. Talagang matalino si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect. Matalino. Sa tingin ko ay hindi. Sa tingin ko ay inimbitahan niya lamang si Alvin pabalik dahil si Alvin ang may Devil Seal tablet. Bakit mo nasabi iyan? Hindi ba nangako si Jackson na manampas sa kidlat na parusang sumpa na walang sinuman sa Fire Worship Sect ang papayagang kunin ang Devil Seal tablet mula kay Alvin? Oo, walang makakaagaw nito. Gayunpaman, kapag sinalakay ng Devil Clans ang Upper Province, tiyak na hihiramin niya ang Devil Seal tablet kay Alvin. Sa oras na iyon, ang Fire Worship Sect ay magiging parang tigre na may pakpak kapag nilalabanan nila ang Devil Clans. Kung ikukumpara sa pagkabigla at kaguluhan sa kanlurang rehiyon na dulot ng lakas ni Alvin, matagal nang nakita ng mga tao mula sa ibang mga lugar ang na-update na listahan ng Supreme Saint ranking. Alam nilang pinatay ni Alvin si Kangshan, ang Golden Lion King mula sa Black Ketra Sect. Sa makatuwid, hindi sila nagulat sa ginawa ni Alvin pagkatapos niyang bumalik sa Fire Worship Sect. Gayunpaman, nagulat sila na inimbitahan ng sect leader ng Fire Worship Sect si Alvin pabalik sa sekta at talagang tinanggap ni Alvin ang imbitasyon. Samantala, ang na-update na listahan ng Supreme Saint ranking ay nakarating na sa kanlurang rehiyon. Si Kangshan, ang Golden Lion King, mula sa Black Ketra Sect na nasa ika-18 na pwesto ay pinatay ni Alvin sa 3 strikes sa Sin City. Maraming tao na naruroon sa eksena ang saksi niyan. Kung hindi nagpasya si Alvin na paglaruan si Kangshan, maaari niyang napatay si Kangshan sa isang strike lang. Ngayong pinatay ni Alvin si Kangshan, papalitan ni Alvin si Kangshan at papalitan ang ika-18 pwesto sa Supreme Saint ranking. Ang na-update na listahan ng Supreme Saint ranking ay naglista kay Alvin sa ika-18 na lugar. Talagang pinatay ni Alvin si Kangshan, ang Golden Lion King mula sa Black Ketra Sect. Dahil ito ay nasa na-update na listahan ng Supreme Saint ranking, ito ay dapat na totoo. Humph! Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, madali siyang marank sa top 15. Totoo iyon. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng ilang tao na si Alvin ay hindi lamang mas malakas kaysa Guardian Lorian, ngunit mas malakas din siya kaysa Guardian Yvonne. Ang Guardian Yvonne ay nasa ika-16 na ranggo sa Supreme Saint ranking. Ang kanlurang rehiyon ay nagkakagulo dahil dito. Batay sa mga nagawa ni Guardian Alvin at sa kanyang edad, siya ay maituturing na numero ng kababalaghan sa Dao Martial Saint Land. Tama ka. Kahit na totoo ang mga nagawa ni Gabriel na kinikilala ng mga walang sekta na magsasaka, hindi pa rin niya maikukumpara si Guardian Alvin. Ang tagapag-alaga Alvin ay ang numero 1 kababalaghan sa Dao Martial Saint Land. Sa paglipas ng panahon, bukod sa mga tao sa kanlurang rehiyon, maraming tao mula sa ibang mga lugar ang sumang-ayon na si Alvin ang numero 1 prodigy sa Dao Martial Saint Land. Kung tutuusin, alam nilang lahat ang background niya. Wala pa siyang 50 taong gulang, ngunit marami na siyang naabot. Napakaganda talaga ng Guardian Alvin. Mayroon bang katulad niya sa kasaysayan ng Dao Martial Saint Land?
Maging ang tagumpay ng Sword Saint ay tila mas mababa kumpara sa kanya. Napakaswerte ng Fire Worship Sect. Nagawa nilang mag-recruit ng napakagandang tao. Ang mga katulad na pahayag ay maririnig sa lahat ng dako sa Upper Province ng Dao Martial Saintland. Sa Black Ketre Sect, ito ay ganap na magulo. Dahil si Alvin ay bumalik sa Fire Worship Sect, hindi papayag ang Black Ketre Sect na maalis ang bagay sa pagpatay niya kay Great Karmapa Simmer. Tama ka. Kung hahayaan natin ang bagay na ito, iisipin ng mga tao na ang Black Ketre Sect ay natatakot sa Fire Worship Sect. Dapat nating ipaghiganti ang Golden Lion King. Bagamat alam nilang si Kangshan ay pinatay ni Alvin, wala silang magagawa dahil hindi nila mahanap si Alvin. Ngayong nalaman nilang bumalik si Alvin sa Fire Worship Sect at naging guardian, sabik na silang kumilos. 2,172. Sa sandaling nagsimulang magprotesta ang matataas na opisyal ng Black Ketre Sect, walang pigil sa kanila. Sa bandang huli, pinuntahan pa nila ang sect leader ng Black Ketre Sect. Ang sect leader ng Black Ketre Sect ay isang payat na matandang nakasuot ng itim. Para siyang tuyong bangkay, at may creepy na vibe sa kanya. Dumagdag din sa kanyang creepy vibe ang kanyang itim na robe na nakaburden ng nakakatakot na mga bungo. Hindi siya mukhang normal na tao. Sa kasalukuyan, ang sect leader ng Black Ketre Sect ay nasa isang pulong kasama ang dalawang natitirang Great Karmapas ng Black Ketre Sect. Ang sect leader ng Black Ketre Sect ay nagsabi, Great Karmapas. Kung hindi natin haharapin ang bagay na ito, hindi ito pababayaan ng mga elder. At saka, tama sila. Ngayong bumalik na si Alvin sa Fire Worship Sect, kung hindi kikilos ang Black Ketre Sect, magiging sanhi ito ng mga elder ng ating sekta na makaramdam ng dissatis, ngunit hindi lang tayo makakadama ng dissatis. Baka sa mga mata niya ang kabangisan ng magsalita siya. Maliwanag na galit siya kay Alvin. Ito ay natural lamang. Pagkatapos ng lahat, ang taong pinatay ni Alvin ay isa sa mga dakilang Karmapas ng Black Ketre Sect. Kangshan, ang Golden Lion King. Isa siya sa mga haligi ng lakas sa Black Ketre Sect. 3 taon na ang nakalilipas, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketre Sect, ang Green Bat King, ay namatay sa bitag na naiwan ng 3 kilalang Diablo. Noong panahong iyon, ang Black Ketre Sect ay nawala ng isa sa mga haligi ng lakas nito. Ang pagkamatay ni Sojen ay dahil sa kanyang kasakiman. Bagamat nagdalamhati sila sa kanya, wala silang dapat sisihin sa kanyang pagkamatay. Gayunpaman, iba ang pagkamatay ni Kangshan, ang Golden Lion King. Siya ay sadyang pinatay ng isang tao, at alam nila kung sino ang tao. Alam pa nila ang background niya. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Alvin, ang maswerteng lalaki mula sa Lower Province na nakakuha ng Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Ang Devil Seal Tablet ay kinuha ng isang elder mula sa Black Ketre Sect, si Zoro. Pagkatapos noon, dumating si Alvin sa Upper Province at sumali sa Fire Worship Sect. Pagkatapos sumali sa Fire Worship Sect, napakaganda ng kanyang mga nagawa. Hindi nagtagal bago siya kinilala bilang isang kababalaghan sa Fire Worship Sect. Nang umalis siya sa Fire Worship Sect, pinatay niya si Zoro at binawi ang Devil Seal Tablet. Pagkatapos noon, naipit siya sa bitag na iniwan ng 3 eminent devils at ang natitira ay kasaysayan. Ang bitag na pumatay sa maraming powerhouse sa Upper Province ay tila nakinabang kay Alvin, na nagpalakas sa kanya sa loob lamang ng 3 taon. Dahil doon, nagawa niyang patayin ang Golden Lion King na si Kangzon, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketre Sect. Nang hindi naghihintay ng tugon mula sa 2 dakilang Karmapa, nagpatuloy ang sect leader ng Black Ketre Sect, mukhang marami ring sikreto ang tinatago ni Alvin. Halimbawa, paano siya nakaligtas sa bitag na iniwan ng 3 eminent devils? Paano niya naitaas ang kanyang cultivation base ng ganoon kabila sa loob lamang ng 3 maikling taon? Ang kanyang pag-unlad ba ay may natitira sa imi na kailangan nating gawin? Maaari siyang makapagsabi sa atin ng totoo, maaari nating subukang gayahin ang kanyang tagumpay at mabilis na maiangat din ang ating cultivation base. Maririnig ang kasakiman sa boses ng sect leader ng Black Ketre Sect habang nagsasalita siya.
Pagkatapos makinig sa kanya, ang mga mata ng dalawang natitirang Great Karmapas ng Black Ketresect ay nagliwanag ng hindi sinasadya. Ang Violet Dragon King ay isang babae. Siya ang nag-iisang babae sa 4 na dakilang Karmapas sa Black Ketresect. Siya rin ang pinuno ng 4 na dakilang Karmapas. Sa kasalukuyan, 2 Karmapa na lang ang natitira, kasama na siya. Bagamat ang Violet Dragon King ay nakasuot ng maluwag na violet na robe, wala itong nagawa para itago ang kanyang hubog na katawan. Ang kanyang magandang mahabang buhok ay humakbang pababa sa kanyang likuran. Bagamat natatakpan ng kulay lila na belo ang ibabang bahagi ng kanyang mukha, ang kanyang kagandahan ay nagniningning pa rin mula sa kanyang maesla na kilay at matingkad na mga mata. Naglabas siya ng malamig at nagyayelong aura. Ang iba pang natitirang Karmapa ay ang White Tiger King. Dati siyang pinuno ng mga Karmapas bago siya nalampasan ng Violet Dragon King. Siya ay isang binata na may malakas na pangangatawan. Hindi inakala ng maraming tao sa Black Ketresect na ang White Tiger King ay mas mahina kaysa sa Violet Dragon King. Pagkatapos ng lahat, kapag nag-away silang dalawa, ang Violet Dragon King ay palaging nanalo sa maliit na margin. Naging sanhi ito ng maraming tao na isipin na pinahintulutan ng White Tiger King ang Violet Dragon King na manalo. Sa katunayan, ang White Dragon King ay umibig sa Violet Dragon King. Ito ay isang pag-ibig na hindi nasusuklian. Hindi ito lihim sa Black Ketresect. Ang White Tiger King ay isang gwapo at masiglang binata na nakasuot ng puting damit. Ang kanyang mga kilay ay nagmukhang bayani, at siya ay may kahangahangang hangin tungkol sa kanya kahit na hindi sinusubukan. Mukha siyang mabangis na parang tigre. Sect leader, totoo na hindi dapat pabayaan ng Black Ketresect ang bagay na ito. Magiging sanhi ito ng kawalang kasiyahan sa mga matatanda at mga disipulo, magiging dahilan ito upang pagtawanan tayo ng mga tao at isipin na ang ating sekta ay natatakot sa Fire Worship Sect. At saka, kailangan nating malaman kung anong mga sikreto ang itinatago ni Alvin. Ang Violet Dragon King ay unang nagsalita bilang tugon sa sect leader ng Black Ketresect. Malamig ang mga mata niya nang magsalita siya. Talaga. Sumayon ang White Tiger King sa Violet Dragon King. Ang sect leader ng Black Ketresect ay hindi nagulat sa desisyon ng White Tiger King. Sa sandaling marinig niya ang mga salita ng Violet Dragon King, alam niya kung ano ang kahihinatnan. Pagkatapos ng lahat, ang White Tiger King ay palaging sumasang-ayon sa Violet Dragon King. Dahil pareho kayong sumasang-ayon sa akin. Dapat kayong dalawa ay sumama sa akin at makita ang Supreme Elder, apurahang sabi ng sect leader ng Black Ketresect habang nakatingin siya sa Violet Dragon King at sa White Tiger King. Ito ang kanyang layunin pagkatapos ng lahat. Gusto niyang sumama sa kanya ang 2 dakilang Karmapa para makita ang Supreme Elder ng Black Ketresect at hilingin sa kanya na sundan sila sa Fire Worship Sect para harapin si Alvin. Ang dahilan kung bakit kailangan ng sect leader ng Black Ketresect ang Supreme Elder na sumama sa kanila ay dahil sa sect leader ng Fire Worship Sect. Dahil ang sect leader ng Fire Worship Sect ay nakalusot sa 9th form of the Saint Celestial Stage, ang tanging taong katapat niya sa Black Ketresect ay ang Supreme Elder. Hindi magiging maganda ang katapusan nila kung pupunta sila sa Fire Worship Sect kung wala ang Supreme Elder. Alam na alam ito ng sect leader ng Black Ketresect. Tumango ang Violet Dragon King at umalis kasama ang sect leader ng Black Ketresect para makita ang Supreme Elder. Alam na alam niya na kailangang sumama sa kanila ang Supreme Elder sa Fire Worship para harapin si Alvin. Kung hindi, hindi sila magiging katugma ng mga tao mula sa Fire Worship Sect. Nang makita ng White Tiger King na bumangon ang Violet Dragon King, natural, tumayo din siya at sinundan siya ng malapitan na parang anino. Ang Black Ketresect ay iba sa Fire Worship Sect. Sa Fire Worship Sect, ang sect leader ay iginagalang. Gayunpaman, sa Black Ketresect, ang sect leader ay walang gaanong bigat sa sekta kumpara sa Supreme Elder. Sa katunayan, ang kanyang posisyon ay mas mababa pa kaysa sa Violet Dragon King at White Tiger King. Ito ay dahil ang sect leader ng Black Ketresect ay ika-4 lamang sa sekta. Ang kanyang cultivation base ay nasa 7th form lamang ng Saint Celestial Stage. Ang Violet Dragon King at ang White Tiger King ay parehong nasa 8th form ng Saint Celestial Stage.
Para sa Supreme Elder ng Black Ketre Sect, siya ay nasa 9th form of the Saint Celestial Stage. Pumapangalawa siya sa Supreme Saint Rankang. Siya ay nireranggo lamang sa ibaba ni Valerian, ang pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saint Land. Hindi nakakagulat na ang sect leader ng Black Ketre Sect at ang dalawang Great Karmapes ay nagawang kumbansihin ang Supreme Elder na sundan sila sa Fire Worship Sect. Di nagtagal, ang grupo ng mga tao na ito ay lumipad palabas ng Black Ketre Sect sa bilis ng kidlat patungo sa Fire Worship Sect. Ang kanilang target ay ang Guardian Alvin ng Fire Worship Sect. Samantala, si Alvin ay, natural, hindi alam ito. Sa oras na ito, napuno siya ng pagkabalisa dahil sa isang balitang nalaman niya. Papatayin nila si Vilma sa loob ng 3 buwan. Nalaman ni Alvin na inihayag ni Jackson na papatayin niya si Vilma. 3 buwan. Hindi sapat ang 3 buwan. Pakiramdam ni Alvin ay parang nasa dulo na siya. Imposibleng makapasok siya sa 7th form of the Saint Celestial Stage sa loob ng 3 buwan kahit na pumasok siya sa ika-4 na palapag ng 7 Treasures Exquisite Pagoda at nilinang ng buong puso. Kung hindi makakapasok sa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage, magiging imposible para sa kanya na mailigtas si Kelly at ang kanilang anak na babae. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Kailangan kong iligtas si Kelly at ang anak natin sa loob ng 3 buwan. Si Alvin ay lumalangoy sa kawalan ng pag-asa sa sandaling ito. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya. Hindi pa niya nakikilala ang kanyang anak, ngunit siya ay papatayin sa loob ng 3 buwan. Wala pa siyang naisip na paraan para iligtas siya. Bilang isang ama, pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Sa wakas ay nagpasya si Alvin na huminahon at umalis sa kanyang tirahan. Lumibot siya ng walang patutunguhan sa Saint Land. Sa sandaling ito, may nakabangga kay Alvin. Nang makita ng taong ito si Alvin, agad na lumitaw ang nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. 2,173. Ang taong nakabunggo kay Alvin ay walang iba kundi ang direktang disipulo ng Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum, si Rodora. Siya ang taong nagsumbong kay Brianna sa Enforcement Hall noon. Para sa kadahilanang ito, si Kelly at ang kanyang anak na babae ay natuklasan at ikinulong sa Enforcement Hall. Nang dumating si Alvin sa Fire Worship Sect, tinuruan niya ito ng leksyon nang malaman niyang siya ang dahilan ng pagkakulong ni Kelly at ng kanilang anak na babae. Iyon ay kung paano nagsimula ang alitan sa pagitan ni Rodora at Alvin. Nang maglaon, sinubukan ng nakatatandang kapatid ni Rodora, si Boris, na ipaghiganti siya, ngunit ang kanyang innate spiritual root ay nawasak sa halip ni Alvin. Bago makapaghiganti ang kanilang amo kay Alvin, umalis na siya sa Fire Worship Sect. Ngayong bumalik si Alvin, hindi na kaya ng kanilang amo na maghiganti para sa kanila. Ito ay dahil si Alvin ay mas malakas kaysa sa kanilang Panginoon. Nagsimulang manginig sa takot si Rodora nang makita niya si Alvin. Alvin. Nakasuot ng purple si Alvin. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng tunay na alagad ng isang Fire Worship Sect. Para sa kadahilanang ito, siya ay tumayo. Ang atensyon ni Rodora ay wala sa kanyang damit, kundi sa kanyang mukha. Kahit na nakita niya ang larawan ni Alvin minsan, hindi niya nakalimutan ang mukha nito. Ngayong nakita niya siya sa totoong buhay, parang nakakita siya ng multo. Dahil si Alvin ay bumalik sa Fire Worship Sect pagkatapos hilingin ni Lord Sect Leader na bumalik siya ay na-promote sa Guardian dahil sa kanyang superior na lakas. Bukod pa riyan, sa sandaling bumalik siya sa sekta, natalo niya ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum at ang Hall Master ng Enforcement Hall na kamakailan ay pumasok sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Pinatay pa niya si Vice Hall Master Jeremy, at ang kanyang anak na si Lintian. Naisip ni Rodora sa kanyang sarili. Ngayon lang nalaman ni Rodora ang tungkol dito dahil nasa closed door cultivation siya. Hindi niya alam na si Alvin ay naipit sa bitag na iniwan ng 3 eminent devils. Hindi niya inaasahan na ang mundo ay magbabago ng husto pagkatapos niyang lumabas sa closed door cultivation. Si Alvin ay lumakas ng husto na ang kanyang lakas ay higit na nakahihigit sa kanyang Panginoon, si Topher, ang Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum. Ito ay ganap na sinira ang kanyang ideya na paghihiganti kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, wala na siyang kakayahan na makipagkompetensya kay Alvin.
Iba't ibang liga sila ngayon. Hindi inakala ni Rodora na siya ay magiging malas na makabangga kay Alvin sa sandaling siya ay dumating sa Saint Island. Nang maalala niya kung gaano kalakas si Alvin, nanlambot ang kanyang mga binti. Ni hindi siya makagalaw. Sa sandaling ito, sa wakas ay napansin ni Alvin si Rodora. Kailan yan? Hindi inakala ni Alvin na makikilala niya ang babaeng nag-ulat noon kay Brianna habang naglalakad siya sa labas upang linisin ang kanyang isip. Nang maisip niya ang bahaging ginampanan nito sa pagpapakulong ni Kelly at ng kanilang anak, nanlamig kaagad ang tingin nito. Nagsimulang manginig si Rodora nang makita niya ito. Namutla ang mukha niya at nagsimulang manginig ng husto. Napangisi si Alvin. Nang walang anumang babala, sinimula ni Alvin na pakilyusan ang kanyang Sun Saint energy. Isang malakas na enerhiya ang nawala sa isang iglap. Nakatayo si Rodora sa kanyang kinatatayuan sa takot. Nanginginig siya habang binabalot siya ng enerhiya, dahilan para sa mukha siya ng dugo. Pagkatapos, mabilis siyang lumuhad sa hangin at humingi ng awa. Tagapag-alaga Alvin, mangyaring magpakita ng awa. Mangyaring magpakita ng awa. Alam na alam niya na hindi magiging problema kung magpasya si Alvin na patayin siya. Walang magpapatuloy sa usapin. Maaaring siya ay isang tunay na disipulo sa fire worship sect, ngunit siya ay walang halaga kumpara kay Alvin na isang guardian. Kahit 100 sa kanya ay hindi maihahambing sa isang Alvin. Isang bakas ng pagkasuklam ang sumilay sa mga mata ni Alvin nang makita niya si Rodora na yumuko at nagmamakaawa. Gayunpaman, sa huli, hindi niya siya inatake. Nilagpasan lang niya si Rodora na nakaluhod pa rin at nagmamakaawa. Umalis siya na parang ihip ng hangin. Kasabay nito, naghintay si Rodora na may halong hininga. Kung basta-basta siyang inatake ni Alvin nang hindi gumagamit ng labis na lakas, magagawa pa rin niya itong masaktan ng husto kahit na hindi niya ito patayin. Naghintay siya hanggang sa medyo malayo si Alvin bago siya nakahinga ng maluwag. Basang-basa ang kanyang damit dahil sa pawis. Paparusahan kita sa pamamagitan ng pag-alis ng iyong innate spiritual root. Ito ang naisip ni Alvin nang dumaan siya kay Rodora. Sa nangyari, bago umalis si Alvin, inilagay niya ang elementary devouring tactic at nilamon ang innate spiritual root ni Rodora. Sa sandaling nakarating na siya sa ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage, ang Heavenly Soul Form, nagawa niyang lumunin ang innate spiritual roots nang walang tulong ni Elder Hal. Nagawa niyang lumunin ang innate spiritual root ng isang tao nang hindi siya inaalerto hanggat ang kanyang target ay mas mahina kaysa sa kanya. Si Rodora ay isang cultivator lamang sa ika-2 anyo ng Saint Celestial Stage. Paano niya maikukumpara si Alvin na nakalusot sa ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage? Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, maaari niyang kainin ang katutubong espiritual na ugat ng sinuman sa ibaba ng ika-4 na anyo ng Celestial Stage, at hindi sila magiging mas matalino. Gayunpaman, mapapagod siya nito. Halimbawa, naubos niya ng kaunti ang kalahati ng kanyang espiritual na enerhiya matapos lamunin ang innate spiritual root ni Rodora. Gayunpaman, kung pilit niyang nilalamon ang innate spiritual root ni Rodora nang walang pakialam kung alam niya ito o hindi, hindi siya mapapagod nito. Si Rodora ay, natural, hindi alam ito. Buti na lang at wala siyang ginawa sa akin. Pwede na akong mamatay. Nakahinga ng maluwag si Rodora pagkaalis ni Alvin, pakiramdam niya ay malapit na siyang nakatakas sa kamatayan, gayunpaman, makikita sa kanyang mga mata ang isang pahiwatig ng kasamaan. Ang anak na babae ng Saint Girl ay papatayin sa loob ng 3 buwan. Nakakaawa ang babaeng iyon. Inosente siya pero kailangan niyang pagbayaran ang buhay niya. Maaari lang niyang sisihin ang sarili niya dahil ipinanganak siya sa maling pamilya. Sana, ipanganak siya sa mas mabuting pamilya sa susunod niyang buhay. Kakaiba si Lord Sect Leader. Ang Saint Girl ang nagkamali. Bakit sa halip ay pinarurusahan niya ang kanyang anak? Nang pumasok si Alvin sa Saint Island, narinig niya ang lahat ng mga pahayag na ito. Ipinanganak sa maling pamilya. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang bumulong-bulong siya, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo, Vilma. Sa hilagang rehiyon. Sa tuktok ng bundok na nababalutan ng nyebe. Malakas na bumabagsak ang snow sa bundok. 2 figure ang makikitang nakatayo sa tuktok ng bundok.
Sa mas malapit na pagsisiyasat, makikita ng isa na ang nyebe ay tila tinataboy ng dalawang figure. Hindi man lang sila nahawakan nito. Ang dalawang figure ay pagmamayari ng dalawang napakagandang babae. Kapag sila ay tumayo ng magkasama, nilalampasan nila ang lahat sa kanilang paligid. Sister Irish, napakalakas ni Brother Alvin. Nagawa pa niyang patayin ang isa sa mga dakilang karmapa ng Black Ketresek, Golden Lion King Kangxian. Si Kangxian ay nasa 7th form of the Saint Celestial Stage. Siya ay nasa ika-18 na pwesto sa Supreme Saint Ranking. Isang mapaglarong ekspresyon ang makikita sa mukha ng isa sa mga babae. Bahagyang kitang-kita ang dimples niya nang ngumiti siya. Napaka-cute niyang tingnan. Akala ko malalampasan ko si Brother Alvin pagkatapos sumailalim sa 6 Absolute Heaven-defying Fate-changing Grand Formation. Gayunpaman, parang panaginip lang ito ng hanggal, patuloy na buntong hininga ang sinabi ng dalaga. Ang isa pang batang babae na nakasuot ng pula ay tumingin sa batang babae na nagsalita at sinabi, "Nympha, sabik na sabik kang malampasan si Brother Darfield." Hindi. Umiling si Nympha habang same time na sinabi, "Sa puso ko, si kapatid na Alvin ay palaging magiging pinakamahusay." Kahit na ang kahalili ng unang absolute ng 7 Absolute Sect, ang Fog Rain Progeny, ay hindi maihahambing sa kanya. Nang marinig iyon, natigilan ang ibang babae. Tapos, mas lumawak ang ngiti sa mukha niya. "Sister Irish, anong tinatawa-tawa mo?" Tanong ni Nympha na nakakunot ang noo. "Wala lang. Iniisip ko lang na magugulat si Kuya Darfield kapag nalaman niya ang tungkol sa iyong lakas at likas na talento." Umiling ang ibang babae at iniba ang usapan. May mga bagay na hindi niya masabi dahil may pangako siya. Batay sa kanilang mga salita, malinaw na ang dalawang babaeng ito ay sina Nympha at Irish. Ang dalawang batang babae ay ang mga kagandahan sa hilagang rehiyon. Ang kanilang mga ngiti ay nakakasilaw sa buong bansa. 2,174. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa gitna ng bundok na nababalutan ng nyebe. Napuno ito ng pananabik. Lumipad mula sa malayo ang isang binata na medyo matipuno ang katawan at dumating sa harap ng dalawang binata na magkamukha. Malinaw na kambal sila. Ang mga mata ng binata ay kumikinang habang tuwang-tuwa siyang nagtanong, "Chad, Renz, narinig mo ba ang mga chismis tungkol kay Alvin?" Hindi na hinintay ng binata na may matipunong pangangatawan na sumagot ang kambal bago niya sinabi, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Si Alvin ang aking nakababatang kapatid." Lalo siyang na-excite habang nagsasalita. Parang gusto niyang malaman ng lahat na kilala niya si Alvin. Ang binatang ito na may matipunong figure ay walang iba kundi si Gory na dumating sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land kasama si Alvin noon. Bukod dito, sumali siya sa Fire Worship Sect kasama si Alvin. Gayunpaman, umalis siya sa Fire Worship Sect nang maglaon dahil sa 3rd Absolute ng 7 Absolute Sect, ang Kratos Progeny. Alam niyang napakaswerte niya dahil napili siya bilang kahalili ng 3rd Absolute, ang Kratos Progeny. "Naisip ko na malalampasan ko si Junior Brother Alvin kapag na-master ko ang ikatlong Absolute ng 7 Absolute Sect, ang Kratos Progeny, at pagkatapos na dumaan sa 6 Absolute Heaven-defying Fate-changing Grand Formation. Sino ang nakakaalam na hihijitin niya ulit ako?" Ito ang unang naisip ni Gory nang malaman niya ang tungkol kay Alvin na naging guardian sa Fire Worship Sect at na-rank sa ika-18 sa Supreme Saint Ranking. Bukod dito, malawak siyang kinilala bilang numero 1 kababalaghan sa Dao Marshall Saint Land. Si Gory, natural, masaya para kay Alvin. Sa katunayan, napakasaya niya na agad niyang pinuntahan ang kambal na Niger, ang mga kahalili ng Didymus Progeny ng 7 Absolute Sect, upang sabihin sa kanila ang tungkol kay Alvin. Sinubukan pa niyang magpakitang gilas ng kausap niya ang mga ito. Gusto niyang malaman nila na kaibigan niya si Guardian Alvin na kasalukuyang kinikilala bilang numero 1 prodigy sa Dao Marshall Saint Land. "Kilala mo rin si Alvin?" tanong ni Renz. Hindi inaasahan ni Gory ang tugon na ito. Natigilan siya. Gory ay may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin siya kina Renz at Chad. Tanong niya, "Pareho kayong kilala ni Junior Brother Alvin. Paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa mundong ito?" "Siyempre naman.
Sagot agad ni Renz. Pareho naming kilala si Alvin mula pa noong mga araw namin sa Mortal Continent. Sa katunayan, kilala rin namin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Gayunpaman, hindi ko pa siya narinig na nagsalita tungkol sa iyo. Tumingin si Renz kay Gory nang may pag-aalinlangan habang nagtatanong, Gory, nagsisinungaling ka ba? Parang hindi ko narinig na binanggit ni Alvin ang pangalan mo dati. Natigilan si Gory nang marinig niya ang mga salita ni Renz. Nang makarecover siya sa gulat ay namula ang mukha niya. Paano nasabi ni Renz na nagsisinungaling siya? Magsasalita pa sana siya nang. Si Chad na bihirang magsalita ay biglang nagsabi, sinungaling. Agad na nagalit si Gory. Tinanong niya, bilang kahalili ng ikatlong absolute ng 7 absolute sect, ang Kratos progeny, kailangan ba akong magsinungaling? Hindi ako sigurado, umiling si Renz at sinabi. Tumingin siya kay Gory nang may pag-aalinlangan na parang akala niya ay nagsisinungaling si Gory. Tumango rin si Chad. Nadismaya si Gory. Mabilis niyang sinubukang ipaliwanag ang sarili para patunayan na hindi siya nagsisinungaling. Nagpatuloy siya sa pagsasalita ng mahabang panahon. Biglang sinabi ni Renz, okay, titigil na ako sa panunokso sa iyo. Humagalpak siya ng tawa na may luha sa mga mata. Halatang kanina pa niya pinipigilan ang pagtawa niya. Ha! Natarante si Gory nang makita niya ito. Gory, bagamat hindi pa tayo nagkikita noon pa man, narinig na kita. Alam kong galing ka sa Mystical Sky Mansion ng Lower Province. At saka, nanatili ka pa sa Azure Cloud Platform sa Azure Cloud Mansion, nakangiting sabi ni Renz, gayunpaman, pagdating namin sa Azure Cloud Mansion, umalis ka sa Lower Province. Nakipagkita kami kay Alvin ngayon. Noon, pagkatapos dalhin ni Alvin ang kambal na Niger at ang iba pa mula sa Windfall Nation patungo sa Azure Cloud Mansion, umalis siya sa Azure Cloud Mansion para sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Kaya kayo ang dinala ni Junior Brother Alvin pabalik sa Azure Cloud Mansion bago umalis sa Upper Province. Nabalitaan ko na dinala ni Junior Brother Alvin ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa Azure Cloud Mansion. Hindi ko alam na kasama kayong dalawa. Sa wakas ay naisip ni Gory ang mga bagay-bagay. Pagkatapos noon, pinandilatan niya si Renz. Kung gayon, bakit mo sinabing hindi mo pa ako narinig noon? Inaasar lang kita, sabi ni Renz habang tumatawa. Lumingon si Gory para tingnan si Chad. Chad, hindi ko akalain na ang isang taong kasing seryoso mo ay aasarin mo rin ako. Masyado kang tanga, sabi ni Chad. Gaya ng dati, kuripot siya sa kanyang mga salita. Gayunpaman, ang ilang mga salitang ito ay nagawang maging sanhi ng lahat ng dugo na umakyat sa ulo ni Gory. Chad, sinusubukan mo bang makipag-away sa akin? Kung gusto mong lumaban, lumaban tayo. Hindi umatras si Chad. Sa katunayan, kami, ang mga kahalili ng Didymus Progeny, ay nag-iisip na palitan ang Kratos Progeny bilang ikatlong absolute ng 7 absolute sect. Bihira si Chad na magsalita ng ganoon karami. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang hindi makapagsalita si Gory. Chad, paano ka naging walang hiya? Gusto kitang ipaglaban. Ano ang kinalaman nito sa Didymus Progeny? Natural na alam ni Gory ang pinagbabatayan ng mga salita ni Chad. Gusto ni Chad na makipag-away sa kanya si Renz. Dalawa laban sa isa. Kahit sino sa Niger Twins ay hindi katapat niya sa one-on-one fight. Gayunpaman, kung sila ay nagsanib puwersa, hindi siya katapat para sa kanila. Sa tingin ko magandang ideya iyon. Mas maganda ang tunog ng 3rd absolute kaysa sa 6th absolute. Mataimtim na tumango si Renz. Kasuklam-suklam. Galit na sabi ni Gory. Marahil, sa hinaharap, maaari niyang labanan ang kambal na Niger ng sabay. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay masyadong mahina para gawin iyon. Alam niya ang sarili niyang lakas. Kung talagang nawala sa kanya ang titulo ng 3rd absolute, ang mga nauna sa Kratos Progeny ay tiyak na gamulong sa kanilang mga libingan. Pagkaalis ni Gory, nagkatinginan ang Niger brother at humagalpak ng tawa. Nang sa wakas ay napatigil na sila sa pagtawa, na puno ng pananibik ang mga mata ni Renz. After hearing all these stories about Alvin, I can't wait to leave the northern region and make a name for myself out there.
Dati, hindi ko akalain na kalahating taon na ang haba. Pero, parang panghabang buhay na ngayon. Nagtataka nga ako kung bakit pinapayagan lang kami ni Senior Uncle Prophet na umalis pagkatapos ng kalahating taon. Sabi niya para palakasin ang cultivation base namin, pero bakit parang matanda na ako? Biglang nanlamig. Nagulat si Renz. Pakiramdam niya ay biglang bumaba ang temperatura sa kanyang paligid. Bagamat nananatili siya sa bundok na nababalutan ng nyebe, hindi pa niya naramdaman ang ganitong lamig noon. Tumingin siya kay Chad kung nakaramdam din ba siya ng lamig nang makita niyang makahulugang nakatingin sa kanya si Chad bago siya tumingin sa likuran niya. Sa katunayan, mukhang medyo kinakabahan si Chad. Biglang lumingon si Renz sa likuran niya. Nanlaki ang mga mata ni Renz nang makita isang magandang figure sa di kalayuan. Ang figure ay pag-aari ng isang babaeng nakaputing damit na mukhang isang diyosa na kakababalang mula sa langit. Pambihira ang tindig niya. Siya ay may mahabang buhok na hanggang baywang na bumabagsak sa kanyang likod na parang talon. Bagamat natatakpan ng puting belo ang kanyang mukha, kumikinang pa rin ang kanyang kagandahan. Habang nakatayo siya sa di kalayuan, naglabas siya ng malamig na aura na naging dahilan ng pagbaba ng temperatura. Sana hindi na ito mauulit, sabi ng babaeng nakaputi. Nang matapos siyang magsalita, nawala siya ng walang bakas. Pagkaalis niya, bumalik sa normal ang temperatura. Nakahinga ng maluwag ang kambal na Niger. Sinasabi nila na ang pangalawang absolute ng 7 absolute sect, ang Propeta Progeny, ay hindi magaling sa pakikipaglaban, ngunit bakit pakiramdam ko ay malapit nang masira ang tradisyon. Tumingin si Renz kay Chad at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Napakalakas niya. Hindi siya mas mahina kaysa sa kahalili ng Blazing Phoenix Progeny. Si Chad ay same time na sumagot sa pamamagitan ng voice transmission. Muli, sinabi ni Renz sa pamamagitan ng voice transmission, mas delikado ang pakiramdam niya kaysa sa kahalili ng Blazing Phoenix Progeny. Gayunpaman, iyon ay marahil dahil kilala natin ang kahalili ng Blazing Phoenix Progeny. 2175. Ngayon, isang grupo ng mga hindi inanyayahang bisita ang dumating sa kanlurang rehiyon. Pagpasok pa lang nila sa kanlurang rehiyon, dumiretso sila sa Fire Worship Sect. Mayroong 6 na tao sa grupong ito ng mga tao. Ang taong nangunguna ay isang napakatandang lalaki. Nakasuot siya ng maluwag na kulay abong robe. Puti ang kanyang kilay at balbas. Lukot na kulubot ang kanyang mukha at may mga dark spot sa kabuuan nito. Batay sa kanyang hitsura, kung siya ay isang ordinaryong matanda, malapit na siya sa kamatayan. Gayunpaman, ang matandang ito ay kasalukuyang lumilipad sa bilis ng kidlat. Bukod dito, bukod sa isang pulang babae at isang puting nakasuot na binata, karge-karge ng matanda ang 3 pang kasama sa grupo. Siya ay kamangha-manghang mabilis. Ang grupo ng 6 na tao ay lumipad patungo sa Fire Worship Sect sa isang magarbong paraan at hindi rin nagtagal bago sila nakarating sa Fire Worship Sect. Pagdating nila sa Fire Worship Sect, ang matanda ay bumulong, Fire Worship Sect. Isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa malinaw na boses, narito si Chenjin mula sa Black Ketri Sect, ang sect leader at 2 vice sect leader ng Black Ketri Sect, ang Violet Dragon King, at ang White Tiger King para makita ang Guardian Alvin ng Fire Worship Sect. Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, maririnig ito sa buong Fire Worship Sect. Chenjin. Parang pamilyar ang pangalan na ito. Sa loob ng Vermilion Bird Sanctum, nakasimangot ang isa sa mga elder ng Vermilion Bird Sanctum habang sinusubukang alalahanin kung saan niya narinig ang pangalan noon. Siyempre parang pamilyar. Ang sabi niya ay dinala niya ang sect leader ng Black Ketri Sect, ang Violet Dragon King, at ang White Tiger King kasama niya. Ibig sabihin ay mas mataas ang status niya kaysa sa 3 taong iyon. Iisa lang ang tao sa Black Ketri Sect na may ganoong posisyon. Sabi ng isa pang Vermilion Bird Sanctum Elder. Baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Hindi ko inaasahan na pupunta siya rito. Dapat ay sumama siya sa kanyang mga tauhan upang ipaghiganti si Kangshan, ang Golden Lion King. Nanginginig ang boses niya nang magsalita siya. Ibig mong sabihin, siya ang Supreme Elder ng Black Ketri Sect. Nagulat ang matanda sa Vermilion Bird Sanctum na nagsalita kanina.
Tila may naalala siya bago niya sinabing, naaalala ko na ngayon. Hindi ba pumangalawa si Chenjin sa Supreme Saint Rangkang? Dumating talaga siya kasama ang sect leader ng Black Ketre Sect, ang Violet Dragon King, at ang White Tiger King. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon niya. Isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage, dalawang powerhouses sa 8th form of the Saint Celestial Stage, at isang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Hindi ba ang mga taong ito ang pinakamalakas sa Black Ketre Sect? Orihinal, ang Black Ketre Sect ay may isa pang dalawang powerhouses sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Sila ay ang Golden Lion King at ang Green Bat King. Silang dalawa, kasama ang Violet Dragon King at White Tiger King, ay ang apat na Great Karmapas ng Black Ketre Sect. Gayunpaman, ang Green Bat King ay namatay 3 taon na ang nakakaraan, at ang Golden Lion King ay pinatay. Mukhang wala ng dugo ang Black Ketre Sect dahil ipinadala nila ang lahat ng kanilang powerhouse sa itaas ng 7th form of the Saint Celestial Stage dito. Sa napakaraming powerhouses dito, natatakot ako kahit na si Lord Sect Leader ay hindi mapoprotektahan ang Guardian Alvin. Bukod sa mga matatanda sa Vermilion Bird Sanctum, ang iba pang 3 Sanctum ay nagkakagulo sa pagdating ni Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect. Si Chenjin ay hindi lamang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, ngunit malawak din siyang kinikilala bilang pangalawang pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saint Land. Pangalawa lang siya kay Nia Irish, ang pinakamalakas na powerhouse sa Dao Martial Saint Land. Halatang dumating si Chenjin na may masamang intensyon. Nagdulot ito ng pagkabalisa sa maraming matatanda at disipulo sa Fire Worship Sect. Sa tingin mo ba lalabanan ni Lord Sect Leader at ng Guardians ang mga tao mula sa Black Ketre Sect? Ang pag-aaway sa pagitan ng mga matataas na tao ay hindi biro. Hindi lamang ito makakaapekto sa Fire Worship Sect, ngunit makakaapekto rin ito sa atin. Tama ka. Ang pag-aaway sa pagitan ng mga taong iyon ay maaaring magwasak ng mga bundok at pukawin ang dagat. Siguradong maaapektuhan tayo kahit na malayo tayo sa laban. Maaasahan lang natin na hindi sila mag-away. Tiyak na magre-resulta ito sa isang labanan maliban kung ang Fire Worship Sect ay handang ibigay ang Guardian Alvin. Dahil dumating na si Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, ipinapakita nito na wala silang intensyon na umatras. Natural lang simula noong pinatay ni Guardian Alvin ang Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketre Sect. Ang Golden Lion King ay isa sa mga haligi ng lakas sa Black Ketre Sect. Buti na lang kung hindi bumalik si Guardian Alvin sa sekta natin. Gayunpaman, ngayong nakabalik na siya, hindi na ganoon kadaling pabayaan ang Black Ketre Sect. Ang mga tao mula sa Black Ketre Sect ay hindi pa nakapasok sa Fire Worship Sect ngunit si Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa Fire Worship Sect sa kanyang mga salita. Batay dito, makikita ng isa kung gaano kaitikot si Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect. Nandito sila para makita ako. Si Alvin na nasa Fire Worship Sect, natural, narinig din ito ng isang flash ng lamig na makikita habang pinaikit niya ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Alvin ang isang babae na tumatawag sa kanya, Guardian Alvin, sabi ni Lord Sect Leader na gusto kanyang makita. Pamilyar si Alvin sa may-ari ng boses. Ito lang ang babaeng guardian sa 5 guardian sa Fire Worship Sect, si Yvonne. Tagapag-alaga Yvonne. Nang matapos magsalita si Yvonne, lumipad siya palabas ng kanyang tirahan. Ito rin ang lugar na tinutuluyan niya noong isa pa siyang tunay na alagad. Ang Fire Worship Sect ay nasa proseso pa rin ng pagtatayo ng isang tirahan na angkop sa isang guardian kaya pansamantalang nananatili si Alvin sa kanyang lumang tirahan. Kakailanganin ng oras upang magtayo ng tirahan ng tagapangalaga pagkatapos ng lahat. Guardian Alvin, ang grupo mula sa Black Ketre Sect ay dumating na may masamang intensyon. Natatakot akong maging mahirap ang mga bagay, sabi ni Yvonne nang makita niya si Alvin. Alam ko. Tumanggaw si Alvin. Halatang hindi maganda ang magtatapos dahil maging si Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, na pumangalawa sa Supreme Saint Rangkang ay dumating na. Huwag kang mag-alala. Nakapasok na si Lord Sect Leader sa 9th form ng Saint Celestial Stage, ang Celestial Ascension form.
Hindi siya mas mahina kaysa kay Chenjin. Inaliw siya ng Guardian Ivan. Muling tumango si Alvin at sumunod kay Guardian Ivan para makita ang sect leader ng Fire Worship Sect. Nang dumating si Alvin, natuklasan niya na si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, ay hindi lamang ang naruroon. Nandoon din ang 3 pang Guardians, Guardian Justine, Guardian Heath, at Guardian Lorian. Leader ng sekta. Bumati at tumango si Alvin kay Jackson bago siya bumaling sa iba pang mga Guardians at magalang na tumango sa kanila. Sanay na ngayon ang mga Guardians sa casual na ugali ni Alvin kaya hindi sila nagalit sa kanyang ugali. Higit pa rito, wala silang posisyon na pakialam sa mga formalidad sa kasalukuyang suliranin na kanilang kinalalagyan. Tagapag-alaga Alvin. Si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, ay tumingin kay Alvin at sinabing walang patumpik-tampak, ako at ang 4 na Guardians ay pupunta at makikipagkita sa mga tao mula sa Black Keter Sect. Gusto mo bang sumama sa amin? Igagalang ko ang iyong desisyon kung ano man iyon. Dahil kumakatok sila sa aming pintuan, paano ako magtatago sa kanila? Sabi ni Alvin sabay kibot ng balikat. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, sina Guardian Justine, Guardian Heath, at Guardian Ivan ay tumingin sa kanya na may tanda ng pagsang-ayon. Maging si Guardian Lorian na nakipag-away kay Alvin noon ay nanlamot ang kanyang tingin. Ang desisyon ni Alvin ay nakakuha ng kanilang paggalang. Kung yan ang desisyon mo, tara na at kilalanin natin sila ngayon. Sabi ni Jackson na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Lumipad si Jackson kung saan naroon ang mga tao mula sa Black Keter Sect. Kung hindi niya haharapin ng maayos ang insidenteng ito, hindi lang niya ipapahiya ang sarili niya, kundi maging ang Fire Worship Sect ay madadamay. Tara na. Sinundan ni Alvin at ng iba pa si Jackson upang makilala ang mga tao mula sa Black Keter Sect. Samantala, may ilang mga tao na sabik na makita ang Fire Worship Sect na mahulog sa kaguluhan. Sana hindi umatras ang mga taga-Black Keter Sect. Mas mainam kung personal na patayin ni Chenjin si Alvin. Magandang balita ito. Dahil personal na dumating si Chenjin, tiyak na hindi siya mapakali hanggat hindi niya nakukuha ang pinunta niya rito. Hindi magtatagal ang Guardian Alvin dahil malapit na siyang mamatay. Alvin, pumunta ka sa impyerno. Ang mga taong ito na sabik sa kaguluhan na bumaba sa Fire Worship Sect ay ang 2 direktang disipulo ng Sanctum leader ng Asher Dragon Sanctum, sina Boris at Rodora. Bukod sa 2 taong ito, ang iba ay mga taong nagkaroon din ng alitan kay Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.